Naalala ko pa hanggang ngayon ang unang hakbang ko sa lupang malaya. Parang kahapon lang nang bumaba ako mula sa jeepney kasama si Tita Rosa na dala-dala ang aming mga lumang maleta at isang maliit na kahong may mga gamot na herbal. Ang hangin dito ay may ibang amoy, mas malinis kaysa sa Siquijor, pero may kasamang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Mila, huwag kang mag-alala. Bulong ni Tita Rosa habang tinitingnan niya ang mga taong nakatitig sa amin. Alam ng Panginoon ang aming pakay dito, pero nakikita ko sa kanyang mga mata ang Hindi namin inaasahan na ganito kalamig ang pagtanggap sa amin. Ang Barangay Malaya ay maliit lang, mga 30 pamilya na nakatira sa gilid ng mga simpleng tao na nabubuhay sa pagsasaka at pag-aalaga na. Pero ang mga tingin nila sa amin ay parang nakakita ng multo. Naglalakad kami papunta sa munting bahay na nirenta namin nang biglang lumabas. Mula sa isang kubo ang isang matandang lalaki. Malaki ang katawan niya, may mga ugat na umbok sa braso at ang mukha niya ay parang nakakunot palagi. Siya si Kuya Dario, ayon sa narinig ko mula sa mga usapan sa jeepney. Kayo ba yung mga bagong lipat mula sa Siquijor? Tanong niya, at halata sa boses niya ang pagkakakilabot. Opo kuya, sagot ni Tita Rosa nang may ngiti. Ako si Rosa at ito naman ang pamangkin kong si Mila. Sana po ay makatanggap kayo sa amin dito. Kuya Dario ay tumingin sa amin mula ulo hanggang paa. Siquijor, ha? Alam niyo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa lugar na iyan? Naramdaman ko ang init sa pisngi ko. Palagi na lang ganito. Kapag narinig nila ang pangalan ng aming probinsya, agad-agad kaming iniisip na mga mangkukulam. Hindi nila alam na si Tita Rosa ay isang babaeng mapagbigay na nag-aaral ng medisina ng kalikasan para matulungan ang mga may sakit. Kuya, hindi po lahat ng taga-Siquijor ay gumgagawa ng masama. Pakiusap ko. Nandito po kami para magsimula ng bagong buhay. Tipid na sagot niya. Makikita natin kung totoo yan. Paalis na sana siya nang lumabas mula sa kanyang bahay ang isang matandang babae. Mas matangkad pa sa kanya at ang buhok niya ay puti na tulad ng... Ito si Aling Carmen, ang nanay ni Kuya Dario. Dario, tawag niya sa anak. Sino yang mga yan? Nanay, sila yung mga bagong dating mula sa Siquijor. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Aling. Mula sa neutral na mukha ay naging masamang Siquijor? Anong ginagawa ninyo dito? Aling Carmen, sagot ni Tita Rosa nang may respeto. Naghahanap lang po kami ng tahimik na lugar para manirahan. Walang masama naming balak. Walang masama? Ulit ni Aling Carmen. Kilala namin ang mga kwento tungkol sa inyong lugar. Mga kulam, mga gayuma, mga sumpa. Lahat yan galing sa Siquijor. Naramdaman ko ang pagkakairita. Bakit ba ang hirap tanggapin ng mga tao na hindi lahat ng stereotype ay totoo? Pero hinigpit ni Tita Rosa ang hawak sa kamay ko, isang senyales na huwag na akong magsalita. Intindihin ninyo po namin, sabi ni Tita Rosa. Pero sana po ay bigyan ninyo kami ng pagkakataon na patunayan na hindi kami masama. Kuya Dario at Aling Carmen ay nagkatinginan. Makikita mo sa kanilang mga mata ang pag-uusap na walang salita. Sa huli, si Kuya Dario ang nagsalita. Sige, manatili kayo. Pero tandaan ninyo, kapag may nangyaring masama dito sa barangay, kayo ang una naming sisisihin. Walang ibang magawa si Tita Rosa kundi tumango. Naglakad kami patungo sa aming bagong tahanan na parang may mga mata sa likod namin. Ang mga kapitbahay ay nasa mga bintana, nakatingin at nagbubulong-bulungan. Ang bahay namin ay simple lang. May sala, kusina, 2 kwarto at isang maliit na backyard na pwedeng taniman. Nang nakapasok na kami, umupo si Tita Rosa sa lumang upuan at bumuntong hininga. Tita, bakit kaya ganun ka-hostile sila sa atin? Tanong ko habang inaayos ko ang mga damit namin. Mila, anak, simula niya. Hindi mo ba naaalala ang mga kwentong sinasabi ko sa iyo tungkol sa aming lola? Tungkol sa mga panahong hinahabol ang mga katulad namin? Tumango ako. Si Lola Esperanza, ang lola ni Tita Rosa, ay kilala rin sa Siquijor bilang isang manggagamot. Pero noong panahon ng mga Kastila, marami sa mga katulad niya ang pinagbintangan ng mga bruha at pinatay. Ang takot ay nagmamana sa mga tao, Mila. Kahit wala silang nakitang masama sa atin, ang mga kwentong narinig nila mula sa mga ninuno nila ay hindi madaling mabago. Naintindihan ko siya, pero masakit pa rin. Lumabas ako sa backyard para kumuha ng hangin. Doon ko nakita ang isang matandang lalaki na nagtatanim ng gulay sa kabilang bahay. Napansin niya akong nakatingin, kaya lumapit siya sa bakod. Ikaw yung kasama ng babae mula sa Siquijor, di ba? Tanong niya, pero hindi galit ang tono niya. Opo tito, si Mila po ako. Si Tatay Benji ako, sagot niya ng may ngiti. Huwag kang mag-alala sa mga sinabi ni na Dario at Carmen. Hindi lahat dito ay ganon mag-isip.
para akong nabunutan ng tinik. Salamat po, Tatay Benji. Nakita ko kanina yung mga dala ninyong herbal medicines. Manggagamot ba kayo? Si Tita Rosa po. Natutuhan niya mula sa lola namin. Ako naman ay nag-aaral pa lang. Tumango si Tatay Benji. Mabuti yan. Kailangan namin ng manggagamot dito. Yung pinakamalapit na doktor ay sa bayan pa. Ilang oras ang biyahe. Nag-usap kami ng ilang minuto pa tungkol sa mga halaman na pwedeng itanim sa backyard. Para sa kanya, hindi hadlang ang galing namin sa Siquijor. Sa katunayan, interesado pa siya sa mga alam namin. Pagdating ng gabi, nagluto kami ni Tita Rosa ng simpleng hapunan, ginataang gulay na may mga herbal na dagdag. Habang kumakain, narinig namin ang mga boses sa labas. Mukhang may pagtitipon ang mga kapitbahay. Tingnan natin kung ano ang pinag-uusapan nila, sabi ni Tita Rosa. Lumapit kami sa bintana at nakita naming nakatayo si Kuya Dario sa gitna ng grupo. May hawak siyang lampara at nakikita naming nagsasalita siya ng seryoso. Mga kaibigan, rinig namin, dapat nating bantayan ang mga bagong dating. Hindi natin alam kung ano ang intensyon nila dito. Totoo ba talang mga mangkukulam sila? Tanong ng isang babae. Hindi natin masasabi, sagot ni Kuya Dario. Pero mas mabuti ng mag-ingat. Protektahan natin ang aming mga pamilya. Naramdaman ko ang lungkot sa dibdib ko. Paano namin mapapatunayan sa kanila na hindi kami banta? Pero si Tita Rosa ay kalmado pa rin. Parang sanay na sa gantong sitwasyon. Mila, sabi niya, darating ang panahon na makikita nila ang totoo naming puso. Kailangan lang nating maging matiyaga. Hindi ko inaasahan na mas maaga pa sa inaakala namin ay dadating ang pagkakataong. Mga 3:00 ng umaga ako nang magising dahil sa ingay. Hindi ko agad narinig kung ano, pero nararamdaman ko ang tensyon sa hangin. Si Tita Rosa ay gising na rin, nakaupo sa kama at nakikinig. Tita, ano po yon? Bulong ko. Hindi ko alam, pero may mali, sagot niya. Kunin mo yung amulet mo, Mila. Kinuha ko ang maliit na amulet na gawa sa bato at mga herbal na ingredients. Ito ay binigay sa akin ni Lola Esperanza bago siya namatay, para raw sa proteksyon. Biglang narinig namin ang malakas na sigaw mula sa kabilang bahay. Tulong! Tulong! May aswang! Nagkatinginan kami ni Tita Rosa. Nakilala namin agad ang boses. Si Aling Carmen iyon. Tumayo si Tita Rosa at kinuha ang kanyang maliit na bag na puno ng mga sacred items. Tita, ano po gagawin natin? Tanong ko. Tutulungan natin sila, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Lumabas kami ng bahay at nakita naming nakatayo ang mga kapitbahay sa labas. Mga may hawak na sulo at mga armas na gawa sa kahoy. Nakikita namin sa kanilang mga mukha ang takot at pagkakabalisa. Si Kuya Dario ay nasa harapan ng kanyang bahay, may hawak na itak. Nakita niya kaming paparating at nagtaka. Bakit kayo nandito? Tanong niya. Marinig namin ang sigaw ni Aling Carmen. Gusto naming tumulong, sagot ni Tita Rosa. Tumulong? Ulit niya na may sarkasmo. Paano natin alam na hindi kayo ang nagdala ng aswang dito? Naramdaman ko ang init sa pisngi ko dahil sa galit. Pero hinawakan ni Tita Rosa ang kamay. Kuya Dario, sabi niya ng kalmad, kung gusto ninyong magpatunay kami, hayaan ninyo akong pumasok sa bahay ninyo at makita kung ano ang nangyayari. Hinding-hindi, sagot niya agad. Hindi kita papayagang malapit sa nanay ko. Pero sa loob ng bahay, narinig namin ulit ang sigaw ni Aling Carmen. Mas malakas ngayon at halata ang sobrang takot sa boses niya. Dario, andito siya! Andito ang aswang! Napansin naming lumampag ang mga bintana. Parang may nakikipag-away sa loob. Si Kuya Dario ay nag-aalinlangan, gustong pumasok para tulungan ang nanay niya, pero takot din na may mangyaring masama. Tita, bulong ko kay Tita Rosa, kailangan nating gawin ang dapat. Tumango siya sa akin. Kahit hindi kami pinayagan, lumapit kami sa pinto ng bahay ni na Kuya Dario. Narinig namin ang sobrang ingay sa loob, mga tunog na hindi tao ang. Si Tita Rosa ay nagsimulang magdasal sa wikang Latin na natutunan niya mula sa kanyang lola. Ginagamit niya ang mga salitang may kapangyarihan laban sa mga masasamang nilal. Ave Maria, Gratia Plena, Dominus Tecum, simula niya. Bigla naming narinig ang malakas na ungol mula sa loob, parang may nasasaktan na hayop. Pagkatapos, sumunod ang katahimikan. Ilang sandali pa, bago bumukas ang pinto, lumabas si Aling Carmen, putla at nanginginig. Sa likod niya ay si Kuya Dario, gulat na gulat sa nakita. Nanay, okay ka ba? Tanong niya. Okay lang ako, sagot ni Aling Carmen. Pero halata sa boses niya na hindi siya sigurado. Biglang nawala yung nilalang. Tumingin si Kuya Dario kay Tita Rosa na patuloy pa ring nagdadasal ng tahimik. Sa mga mata niya, nakikita ko ang kalituhan. Hindi niya alam kung koinsidensya lang o talagang may ginawa si Tita Rosa. Ano ang ginawa mo?
Tanong niya kay Tita Rosa. Nagdasal lang po ako, sagot ni Tita Rosa ng simple. Minsan, ang panalangin lang ang kailangan para palayasin ang mga masasamang nilalang. Hindi agad sumagot si Kuya Dario, pero nakita ko sa kanyang mga mata na may nagbabago na. Hindi na galit ang nakikita ko, kundi komplikadong emosyon na hindi niya maipaliwanag. Ang ibang mga kapitbahay naman ay nag-uunahan sa pagpunta kay Aling Carmen para makita kung okay siya. Narinig ko ang mga bulong-bulungan nila. Totoo ba na nawala ang aswang? Paano naging possible yon? Nakita mo ba kung ano ang ginawa ng babae? Sa gitna ng lahat ng gulo, may lumapit sa amin na lalaki. Mga 30 taon ang edad, matangkad, at may mukha ng taga-syudad. Hindi ko siya nakita dati, siguro ay bagong dating rin. Excuse me, sabi niya. Nakita ko ang nangyari. Ako si Marco, pamangkin ni Kuya Dario. Galing ako ng Manila para magbakasyon dito. Tumingin siya kay Tita Rosa ng may paggalang. Ma'am, totoo ba na kayo ang nakaalis sa aswang? Hindi ko po alam kung ako talaga, sagot ni Tita Rosa. Pero ang Panginoon ay laging gumagawa ng paraan para protektahan ang mga mabubuting tao. Ngumiti si Marco. Impressive. Sa Manila, hindi na gaanong naniniwala ang mga tao sa mga gantong bagay. Pero nakita ko kanina, totoo talaga. Napansin ko si Kuya Dario na nakatingin sa amin. Sa kanyang mga mata, nakikita ko pa rin ang pagdududa. Pero may halo ng kaunting respeto. Hindi niya alam kung ano dapat niyang isipin tungkol sa amin. Salamat, sabi niya sa wakas. Hindi ko inaasahan na tutulong kayo. Walang anuman po kuya, sagot ni Tita Rosa. Kapag may nangangailangan ng tulong, walang dapat isipin kung taga saan o sino ka man. Umuwi na kami sa bahay namin, pero naramdaman ko na may nagbago na sa atmosfera ng barangay. Hindi pa rin siguro sila kompleto ang tiwala sa amin, pero nakita na nila na hindi kami ang dapat nilang katakutan. Sa loob ng aming bahay, naupo si Tita Rosa at kinuha ang kanyang maliit na notebook, ang libreta ng karunungan na sinulat ng kanyang lolo. Binasa niya ang mga nakasulat tungkol sa mga aswang at kung paano sila nakakadating sa mga lugar. Mila, sabi niya, may problema ta. Ano po yun tita? Ayon sa mga nakasulat dito, ang mga aswang ay hindi basta-basta pumupunta sa mga lugar na tahimik. May dahilan sila kung bakit nandito. Nahanap nila ang isang bagay o taong gusto nila. Naramdaman ko ang lamig sa katawan ko. Ibig sabihin po, babalik sila? Malamang. At sa susunod na pagbabalik nila, mas handa na sila. Kailangan nating maghanda rin. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga bahay ng aming mga kapitbahay. Paano namin sasabihin sa kanila na hindi pa tapos ang panganib? Paano namin makakakuha ng tiwala nila kung sasabihin namin na may mas malaking problema pa na paparating? Pero sa isang parte ng isip ko, may nakakaginhawa rin. Ngayong nakita nila na hindi kami masama, mas may pagkakataon na makinig sila sa amin. Siguro ay ito ang simula ng pagkakakilala. Tita, sabi ko, ano po ang dapat nating gawin? Magtiwala sa Panginoon Mila at maghanda para sa mga araw na habang nakikita ko ang unang sikat ng araw sa labas. Naramdaman ko na ito pa lang ang simula ng aming pakikipagbaka dito sa barangay. Marami pang pagsubok ang dadating, pero alam ko na handa kaming harapin ito kahit na tayo lang. Lumipas ang 3 araw matapos ang insidente ng aswang, pero hindi pa rin tuluyang nawala ang tensyon sa barangay. Nakikita ko sa mga mata ng mga kapitbahay namin ang pagkakalito. Hindi pa rin nila alam kung dapat ba kaming pagkatiwalaan o hindi. Ang ginawa ni Tita Rosa ay nakita nila, pero marami pa ring nagdududa. Baka ginawa nila mismo yung aswang para pagkatapos ay kunwari tutulong. Rinig kong bulong ng isang babae habang naghuhugas ako ng damit sa poso. Totoo, parang napakadaling nakaalis yung nilalang nang dumating sila, sagot ng kasama niya. Naramdaman ko ang pangingiting ng puso ko. Kahit tumutulong na kami, hindi pa rin sapat para sa kanila. Pero sinubukan kong intindihin. Siguro kung ako rin ay nasa posisyon nila, magdududa rin ako. Si Marco naman ay naging regular na bisita sa amin. Halos araw-araw siyang pumupunta para makipag-usap kay Tita Rosa tungkol sa mga tradisyonal na paraan ng paggamot. Interesado siyang matuto, lalo na't sa Manila daw ay puro modern medicine lang ang ginagamit. Tita Rosa, sabi niya isang hapon habang umiinom kami ng tsaa na gawa sa mga dahon na natuyo ni. Pwede po ba ninyo akong turuan kung paano gumawa ng mga herbal remedies? Siyempre anak, sagot ni Tita Rosa nang may ngiti. Pero dapat alam mo na hindi lang basta-basta paggawa ang kailangan. Kailangan mo rin ng tamang puso at intensyon. Napansin ko na habang nag-uusap si Marco at Tita Rosa, palagi akong nakatingin sa kanya. May iba siyang dating, hindi tulad ng mga lalaki sa Siquijor na puro trabaho lang ang alam. Si Marco ay may mga kwentong tungkol sa city life, sa mga aklat na nabasa niya, sa mga pangarap niya para sa kinabukasan. Mila,
Tawag niya sa akin. Anong plano mo? Magtatayo rin ba kayo ng clinic dito? Hindi pa po namin alam. Sagot ko. Depende po kung magtitiwala sa amin ang mga tao dito. Sigurado akong magtitiwala sila, sabi niya nang may tiyak. Nakita nila kung ano ang kaya ninyong gawin. Kailangan lang nila ng oras. Naramdam ko ang init sa pisngi ko dahil sa paraan ng pagkakasabi niya. May kakaiba sa tono ng boses niya. Parang may mas malalim na dahilan kung bakit niya sinasabi iyon. Pero hindi lahat ng mga tao sa barangay ay tulad ni Marco. Si Kuya Dario ay naging mas malamig pa sa amin simula nang makita niya na madalas bumisita si Marco sa bahay namin. Halata sa kanyang mga mata ang hindi pagkakagusto. Marco, tawag niya sa pamangkin nang makita niyang pauwi na naman ito mula sa amin. Ano ba ang ginagawa mo sa mga yon? Tito, natututo lang ako sa kanila, sagot ni Marco. Ang galing nilang manggamot at interesante ang mga kwento nila tungkol sa traditional medicine. Natututo? Ulit ni Kuya Dario na may sarkasmo. O nalilihis ka sa mga gayuma nila? Narinig ko ang usapan nila dahil nasa backyard ako noon. Nagtatanim ng mga herbal plants na binigay ni Tatay Benji. Naramdaman ko ang galit sa dibdib ko. Bakit ba hindi nila makita na walang masama sa ginagawa namin? Tito, hindi po gayuma ang ginagawa nila. Pakiusap ni mga natural remedies lang, gaya ng ginagawa ni Tatay Benji noon. Ibiba si Tatay Benji, sagot ni Kuya Dario. Kilala namin siya simula pagkabata. Pero ang mga yan, hindi natin alam kung ano talaga ang background nila. Sa gabi, habang naghahanda kami ng hapunan, napansin ko na malungkot si Tita Rosa. Hindi niya sinasabi, pero alam kong naapektuhan siya sa mga pinagdadaanan namin dito. Tita, sabi ko, siguro mas mabuti kung lumipat na lang tayo sa ibang lugar. Umiling siya. Hindi, Mila. Dito tayo tinatawag ng Panginoon. May dahilan kung bakit nandito tayo. Pero napapagod na po kayo sa mga pagdududa nila. Anak, sabi niya habang hinawakan ang kamay ko, hindi natin pwedeng takbuhan ang mga pagsubok. Kung talagang para sa atin ang lugar na ito, makikita nila ang totoo sa kalaunan. Kinabukasan, may dumating na balita na nagpabago ng lahat. Si Aling Carmen ay may sakit na hindi nila maipaliwanag. Biglang nilagnat at patuloy siyang nagsasalita ng mga salitang hindi nila maintindihan. Parang may kausap siyang hindi namin nakikita, kwento ni Kuya Dario kay Tatay Benji habang nasa poso kami. Tapos minsan, nagsisigaw siya ng huwag ako kunin. Narinig ko ang pag-uusap nila at agad kong sinabi kay Tita Rosa. Tumayo siya agad at kinuha ang kanyang bag. Kailangan nating tumulong, sabi niya. Pero tita, baka hindi tayo tanggapin nila. Mila, kapag may nangangailangan ng tulong, walang dapat isipin na iba. Yan ang natutunan ko mula sa lola ko. Pumunta kami sa bahay ni na Kuya Dario. Nakita namin na maraming tao sa labas. Nag-aalala at nagbubulong-bulungan. Pagkakita nila sa amin, tumahimik silang lahat. Kuya Dario, tawag ni Tita Rosa. Marinig namin ang nangyayari kay Aling Carmen. Gusto naming tumulong. Tumingin si Kuya Dario sa amin. Tapos sa mga nakapaligid na kapitbahay, makikita mo sa mukha niya na nahihirapan siyang magdesisyon. Hindi ko alam, sabi niya. Paano kung mas lumala pa ang kondisyon niya? Kuya, pakiusap ni Tita Rosa. Wala namang kayong mawawala kung susubukan ninyo. At kung hindi gumaling si Aling Carmen, pwede ninyong sisihin ako. Sa loob ng bahay, narinig namin ang mahina ngunit tuloy-tuloy na pag-ungol ni Aling Carmen. Rinig din namin ang boses ni Marco na nakikipag-usap sa kanya. Sinusubukan siyang pakalmahin. Lola, ako si Marco. Nandito ako, rinig naming sabi niya. Marco? Sagot ni Aling Carmen na parang hindi sigurado. Marco, nakikita mo ba sila? Yang mga nakaitim na nakatayo sa sulok? Nagtinginan kami ni Tita Rosa. Alam namin na hindi normal ang kondisyon ni Aling Carmen. May spiritual na aspeto ang sakit niya. Kuya Dario, sabi ni Tita Rosa, pwede ba akong pumasok? Hindi ko gagalawin si Aling Carmen. Titingnan ko lang kung ano ang nakikita. After ilang minutong pag-iisip, pumayag si Kuya Dario. Pumasok kami sa kwarto kung saan nakahiga si Aling. Nakita ko si Marco na nakaupo sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng kanyang lola. Pagkakita ni Aling Carmen kay Tita Rosa, biglang kumalma ang kanyang mukha. Ikaw ba yung babae na nag-alis sa aswang? Tanong niya ng mahina. Opo, Aling Carmen. Ako si Rosa. Salamat, bulong niya. Pero hindi pa tapos. Babalik sila. Si Tita Rosa ay lumapit at hinawakan ang noo ni Aling Carmen. Napansin ko na may mga marka sa braso ng matanda. Mga maliliit na pasa na hugis ng mga daliri. Mila, tawag ni Tita Rosa. Kunin mo yung holy water sa bag ko. Kinuha ko ang maliit na bote ng holy water na laging dala ni Tita Rosa. Habang ginagawa niya ang ritual ng blessing, napansin ko na unti-unting kumakalma si Aling Carmen. Rosa, bulong niya.
may gusto akong sabihin sa'yo. Ano po yun, Aling Carmen? Nakita ko sila sa panaginip ko, ang mga aswang. Hindi sila nandito para sa lahat ng tao sa barangay. May hinahanap sila na specific. Sino po? Tanong ni Tita Rosa. Tumingin si Aling Carmen kay Marco na nakikinig sa lahat ng sinasabi. Sa mga mata niya, nakita ko ang takot at pagkakaalam ng isang mahal. Si Marco, bulong niya. Hinahanap nila si Marco. Naramdaman ko ang lamig sa buong katawan ko. Si Marco naman ay nagtaka at tumayo. Lola, ano po ibig ninyong sabihin? Tanong niya. Pero hindi na sumagot si Aling Carmen. Nakatulog na siya ng mahimbing at sa kanyang mukha ay nakita namin ang kapayapaan na hindi namin nakita mula kaninang umaga. Lumabas kami sa kwarto at nakita naming naghihintay si Kuya Dario sa sala. Kumusta na siya? Tanong niya. Mas okay na po siya, sagot ni Tita Rosa. Pero kailangan namin kausapin kayo tungkol sa mga sinabi niya. Naupo kaming lahat sa maliit na mesa. Si Marco ay nakaupo sa tapat namin. Halata sa mukha niya ang pagkakabalisa dahil sa narinig niya. Kuya Dario, simula ni Tita Rosa. Alam ninyo ba kung bakit nandito si Marco? Hindi lang para magbakasyon, di ba? Nagtinginan si Kuya Dario at Marco. May nakikita akong tension sa pagitan nila na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung ano ibig ninyong sabihin, sagot ni Kuya Dario. Tito, sabi ni Marco, siguro dapat ko nang sabihin sa kanila ang totoo. Marco, huwag mo munang, hindi Tito. Nakita ninyo naman kung ano ang nangyayari. Dapat nila malaman. Huminga ng malalim si Marco bago nagsimulang magsalita. Hindi ako nandito para magbakasyon lang. Nandito ako dahil may mga kakaibang bagay na nangyayari sa akin sa Manila. Mga panaginip na hindi ko maipaliwanag. Mga visions ng mga nilalang na hindi dapat umiiral. Napakunot ang noo ko. Anong klase ng panaginip? Nakikita ko ang mga aswang na nakikipag-usap sa akin. Sinasabi nila na ako raw ay isa sa kanila, na kailangan kong sumama sa kanila. Naramdaman ko ang pagkabigla. Tumingin ako kay Tita Rosa at nakita ko sa kanyang mga mata na may naiintindihan na siyang hindi niya pa sinasabi. Marco, sabi ni Tita Rosa, kilala mo ba ang mga magulang mo? Ang totoong mga magulang mo? Umiling si Marco. Hindi ko sila naaalala. Simula pagkabata, kasama ko na si Tito Dario. Sabi niya, namatay daw ang mga magulang ko sa isang aksidente. Tumingin kami kay Kuya Dario na halata sa mukha na may tinatagong sekreto. Kuya Dario, sabi ni Tita Rosa nang malumanay, kailangan ninyo nang sabihin ang totoo. Nakatahimik si Kuya Dario ng mahabang minuto. Sa wakas, bumuntong hininga siya. Hindi namatay sa aksidente ang mga magulang ni Simulan. Kinuha siya mula sa mga magulang niya nang siya ay sanggol pa. Bakit po? Tanong ko. Dahil ang mga magulang niya ay hindi tao. Naramdaman ko ang pagkag... Si Marco naman ay parang natulala sa Ang nanay ni Marco ay isang aswang na naging tao dahil sa pagmamahal niya sa tatay. Pero nang ipinanganak si Marco, nalaman ng mga kapamilya ng nanay niya na may anak siyang half-human. Gustong kunin nila si Marco para gawing full aswang. Kaya ninyo siyang kinuha? Tanong ni Tita Rosa. Ako at ang tatay ni Marco ay magkaibigan noon. Humingi siya ng tulong sa akin na itago si Marco. Pero ilang taon din ang lumipas, nahanap pa rin nila si Marco sa Manila. Kaya naisip naming dalhin siya dito, sa lugar na malayo sa syudad. Tumingin ko kay Marco na nakaupo lang at hindi makapaniwala sa narinig. Ibig sabihin, sabi niya ng mahina, hindi ako normal na tao. Marco, sabi ni Tita Rosa ng malumanay, ikaw ay may pagpipilian. Hindi dahil may dugo ka ng aswang ay kailangan mong maging tulad nila. Ang pagkatao mo ay nakadepende sa mga desisyon mo, hindi sa dugo na dumadaloy sa iyong katawan. Pero nakita ko sa mga mata ni Marco ang confusion at takot. Lahat ng nabalitaan niya ngayong gabi ay sobrang bigat para sa isang tao. Kaya ba nila ako nakikita sa mga panaginip? Tanong niya. Oo, sagot ni Tita. Habang lumalaki ka, lumalakas din ang connection mo sa kanila, pero pwede nating pigilan yon. Paano? May mga ritual na pwedeng gawin para i-block ang connection na yon. Pero kailangan mo ng tamang protection. Kinuha ni Tita Rosa ang kanyang bag at naglabas ng isang maliit na amulet na gawa sa espesyal na bato at mga herbs. Ito, sabi niya habang inaabot kay Marco, suotin mo ito palagi. Poprotektahan ka nito sa mga pangarap nila. Si Marco ay tinanggap ang amulet, pero nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Tita Rosa, sabi niya, hindi po ba delikado para sa inyo na tumutulong kayo sa akin? Baka dahil sa akin kayo mapasama. Marco, anak, sagot ni Tita Rosa, ang trabaho namin ay tumulong sa mga nangangailangan. Hindi namin pwedeng talikuran ka dahil sa takot. Pero sa loob ng puso ko, alam kong totoo ang sinabi ni Marco. Kung ang mga aswang ay talagang naghahanap sa kanya at makikita nila na tumutulong kami sa kanya, delikado nga kami. Mila,
tawag ni Marco sa akin. Salamat sa inyo. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Hindi ka kailangan magbayad, sagot ko. Ang importante, safe ka. Tumingin siya sa akin nang may kakaibang ekspresyon sa mata. Hindi ko alam kung ano, pero may naramdaman akong pagbabago sa atmosphere sa pagitan namin. Umuwi na kami sa bahay namin pagkatapos ng lahat ng usapan. Pero habang naglalakad kami, napansin ko na may mga matang nakabantay sa amin mula sa mga bintana ng mga kapitbahay. Tita, sabi ko, nakita ninyo po ba ang mga tingin nila sa atin? Nakita ko, Mila. Siguro narinig nila ang usapan namin kanina. Ano po kaya ang iniisip nila? Hindi ko alam. Pero alam ko na mas complicated na ang sitwasyon natin dito. Sa bahay, habang naghahanda kami para matulog, biglang may kumatok sa pintuan namin. Nang buksan namin, nakita naming si Tatay Benji na may dalang maliit na basket. Tita Rosa, sabi niya, pwede ba tayong mag-usap? Pinaupo namin siya sa sala at iniabot niya sa amin ang basket na puno ng mga herbal medicines. Narinig ko ang nangyari kay Aling Carmen, sabi niya. At yung tungkol kay Marco, tumango si Tita Rosa. Narinig ninyo po? Hindi ko sinasadyang marinig, pero malapit lang ang bahay. Tita Rosa, may gusto akong sabihin sa inyo. Ano po yun, Tatay Benji? Hindi ako basta-bastang farmer dito sa barangay. Tulad ninyo, manggagamot din ako. Pero hindi na ako active ngayon dahil sa edad ko. Nagtaka ako. Hindi namin alam na may kapwa pala kami sa barangayang ito. Bakit po hindi ninyo sinabi sa amin agad? Tanong ko. Dahil gusto kong makita muna kung anong klase ng mga tao kayo. At nakita ko na kayo ay mga taong may mabuting puso. Kinuha niya ang isang maliit na libro mula sa kanyang bag. Mukhang mas matanda pa kaysa sa libreta ng karunungan ni Tita Rosa. Ito ay mga nakasulat na mga ritual para sa mga special cases. Gaya ng kay Marco, binigay niya ang libro kay Tita Rosa na tinanggap ito ng may pagkakakilahang loob. Tatay Benji, sabi ni Tita Rosa, salamat po, pero bakit po kayo tumutulong sa amin? Dahil alam ko kung gaano kahirap ang trabaho na ito. At alam ko rin na hindi ninyo kaya mag-isa ang mga darating na. Anong ibig ninyong sabihin? Tita Rosa, ang mga aswang na naghahanap kay Marco ay hindi basta-bastang aswang. Sila ay mga miyembro ng isang malaking coven na may matapat na lead. Kapag nalaman nila na nandito si Marco, hindi lang siya ang kukunin nila. Lahat ng tumutulong sa kanya ay magiging target. Naramdaman ko ang lamig sa katawan. Mas malala pa pala ang sitwasyon namin kaysa sa inakala na. Ano po ang dapat namin gawin? Tanong ni Tita Rosa. Maghanda tayo at huwag nating pababayaan si Marco na mag-isa. Ang amulet na binigay ninyo sa kanya ay makakatulong pero hindi sapat. Kailangan namin ng mas malakas na proteksyon. Tumango si Tita Rosa. Ano po ang kailangan namin? Bukas, makikipag-meeting tayo. Ikaw, ako, at si Marco. Kailangan nating gumawa ng isang comprehensive protection ritual na magiging sapat para sa lahat ng atin. Pagkaalis ni Tatay Benji, naupo ako sa tabi ni Tita Rosa sa sala. Tita, sabi ko, natatakot po ako. Ako rin, Mila, pero hindi natin pwedeng takbuhan ito. Si Marco ay nangangailangan ng tulong natin. Pero paano po kung hindi natin kaya? Mila, anak, minsan hindi natin alam kung kaya natin hanggang hindi natin sinusubukan. Ang Panginoon ay hindi magbibigay sa atin ng pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Ngunit sa loob ng puso ko, may naramdaman akong kaba na hindi ko maipaliwanag. Hindi lang dahil sa mga aswang na paparating, pero dahil na rin sa mga pagbabagong nakikita ko sa paligid namin. Napansin ko na simula nang malaman ng mga kapitbahay ang tungkol kay Marco, mas tumindi ang mga tingin nila sa amin. Hindi na lang kami ang mga suspektosong galing sa Siquijor. Ngayon, kasabwat pa namin ang isang taong may dugo ng aswang. Sa susunod na umaga, habang naglalakad ako papunta sa poso, narinig ko ang mga usapan ng mga babae. Kaya pala sila nandito, sabi ng para protektahan niyang si Marco. Pero paano natin alam na hindi sila kasabwat ng mga aswang? Sagot ng isa pa. Baka ginawa nila lahat ng ito para maniwala tayo sa kanila. Naramdaman ko ang init sa pisngi ko dahil sa galit. Kahit anong gawin namin, hindi pa rin sila magtitiwala sa amin. Pero sinubukan kong intindihin. Siguro kung ako rin ay nasa posisyon nila, magkakaroon din ako ng mga doubts. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang reaksyon ni Kuya Dario nang makita niya akong pauwi mula sa post. Mila, tawag niya sa akin. Lumapit ako sa kanya, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Salamat, sabi niya ng simple. Ha? Nagulat ako sa sinabi niya. Sa ginawa ninyo para kay nanay at sa tulong ninyo kay Mark para akong nabunutan ng Walang anuman po, Kuya Da. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababaya. Pero gusto kong malaman ninyo na hindi na ako gaganong mag-doubt sa inyo. Ngumiti ako sa kanya. Salamat po sa tiwala. Pero sa mata niya,
nakita ko pa ring may bahid ng pag-aalala. Siguro dahil sa nalaman niya tungkol kay Marco at sa mga panganib na pwedeng dumating sa kanilang pamilya. Mila, sabi niya, pwede ba akong magtanong? Opo. Ano ba talaga ang mga kayang gawin ninyo? Yung mga ritual na ginagawa ni Tita Rosa. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong niya nang hindi siya matatakot. Kuya Dario, ginagamit lang namin ang mga natutunan namin mula sa mga ninuno namin para makatulong sa mga taong nangangailangan. Walang masama o delikadong ginagawa. Tumango siya, pero nakita ko pa rin sa kanyang mukha ang hindi pagkakaintindi sa lahat ng nangyayari. Sana nga, sabi niya sa wakas. Sana nga walang masama. Nang umuwi ako sa bahay namin, nakita ko si Marco na nag-uusap kay Tita Rosa sa backyard. May hawak siyang amulet na binigay namin sa kanya at nakikita kong medyo mas kumalma na ang kanyang mukha kaysa kagabi. Mila, tawag niya nang makita ako. Pwede ba tayong mag-usap? Naupo ako sa tabi nila sa maliit na bangko na ginawa ni Tatay Benji. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong ko. Medyo okay na, sagot niya. Yung mga panaginip ay hindi na gaanong vivid, pero may gusto akong sabihin sa inyo. Ano yon? Salamat, sabi niya habang tumingin sa akin ng diretsyo. Hindi ko alam kung ano sana ang nangyari sa akin kung hindi kayo nandito. Naramdaman ko ang init sa pisngi ko sa paraan ng pagkakatingin niya sa akin. May iba sa mga mata niya, hindi lang pasasalamat, pero may mas malalim na emosyon. Marco, sabi ko nang medyo nahihiya. Ginagawa lang namin ang tama. Hindi. Ginagawa ninyo ang tama kahit delikado para sa inyo. Yan ang pagkakaiba. Tumango si Tita Rosa. Marco, anak, ang importante ngayon ay gumaling ka at maging safe ka. Huwag mo nang isipin ang ibang bagay. Pero habang nakikita ko si Marco, naramdaman ko na may nagbabago sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ano, pero may namumuong feeling sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Mila, sabi ni Marco nang biglaan, gusto mo bang makipaglakad bukas? May gusto akong ipakita sa'yo. Saan naman? Tanong ko. May bundok na malapit dito na maganda ang view. Gusto kong ipakita sa'yo yung sunset doon. Tumingin ako kay Tita Rosa na ngumiti lang sa akin. Sige, sagot ko. Pero dapat hindi tayo masyadong malayo. Delikado ngayon. Hindi naman malayo at dadalhan ko yung amulet na binigay ninyo. Nang umalis si Marco, lumapit si Tita Rosa sa akin. Mila, sabi niya, nakita mo ba kung paano kanya tinitingnan? Hindi po tita. Paano? Parang may gusto siyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Tita, hindi po ba delikado yon? Paano kung nagkagusto siya sa akin dahil sa mga ginawa namin para sa kanya? Mila, ang pagmamahal ay hindi nakadepende sa utang na loob. Kung may nararamdaman si Marco para sa'yo, dahil yan sa kung sino ka bilang tao, hindi dahil sa tulong namin. Pero sa loob ng puso ko, hindi ko alam kung tama ba ang nararamdaman. Sa gitna ng lahat ng problema namin, tama ba na mag-isip ako ng mga bagay na gaya nito? Tita, sabi ko, paano po kung mas magulo lang ang lahat? Mila, hindi natin makokontrol ang mga mangyayari sa buhay natin. Ang kaya lang natin ay gumawa ng mga desisyong makakabuti sa lahat. Kinabukasan, habang naghihintay ako kay Marco para sa lakad namin, may biglang dumating na balit na nagpabago sa lahat. Si Aling Carmen ay nagising na may mataas na lagnat at ang mga marka sa braso niya ay lumaki pa. Mila, sigaw ni Kuya Dario mula sa labas. Kailangan namin ng tulong ninyo. Tumakbo ako pabalik sa bahay para tawagan si Tita Rosa. Pero nang makita namin si Aling Carmen, naralita na namin na mas malala na ang kondisyon niya. Hindi lang siya may lagnat, sabi ni Tita Rosa matapos tingnan si Aling Carmen. May spiritual na atake siyang natatanggap. Ano ibig sabihin nun? Tanong ni Kuya Dario. Ginagamit siya ng mga aswang para makakuha ng information tungkol kay Marco. Ginagawa nila siyang bridge para malocate nila kung nasaan si Marco. Naramdaman ko ang takot sa buong katawan. Ibig sabihin, kahit may amulet si Marco, nahahanap pa rin siya ng mga aswang. Ano ang dapat namin gawin? Tanong ni Marco na biglang dumating. Kailangan namin ng mas malakas na proteksyon, sagot ni Tita Rosa. At kailangan namin ito ngayon na ang mga sumunod na araw ay naging napakadelikado para sa lahat. Si Aling Carmen ay patuloy na lumalala. At kahit anong gawin namin ni Tita Rosa, hindi namin mapigilan ang mga spiritual attacks na natatanggap niya. Nakikita namin sa kanyang mga mata ang takot at marinig namin siyang nakikipag-usap sa mga nilalang na hindi namin nakikita. Marco, nandyan ka ba? Tanong niya ng isang gabi habang may lagnat. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa kanila kung nasaan ka. Naging mas alarmed si Kuya Dario nang marinig niya ito. Lumapit siya kay Tita Rosa na noon ay ginagawa ang isa pang blessing ritual. Tita Rosa, sabi niya nang may takot sa boses. Paano kung sinasabi nga ni nanay sa mga aswang kung nasaan si... Hindi niya sinasadyang gawin yon,
sagot ni Tita Rosa. Pero totoo na ginagamit siya ng mga nilalang para makakuha ng information. Kaya ba nating pigilan niyo? Si Tita Rosa ay tumigil muna sa ginagawa niya at tumingin kay Kuya Dario. May isang paraan pero delikado. Ano yon? Kailangan nating i-cut completely ang connection ni Aling Carmen sa mga aswang. Pero para magawa yon, kailangan muna nating i-transfer ang spiritual attack sa ibang tao. Naramdaman ko ang lamig sa katawan ko. Ibig sabihin po, may kailangan tayong i-sacrifice. Hindi sacrifice, Mila. Pero kailangan nating maghanap ng taong willing na tumanggap ng temporary na connection para ma-confuse natin ang mga aswang. Napaisip ako kung sino ang pwedeng gawin ito. Pero bago pa ako makapag-suggest, nagsalita si Marco. Ako? Sabi niya. Ako na lang ang mag-volunteer. Hindi! Agad kong sagot. Masyadong delikado para sa'yo. Mila, ako naman talaga ang target nila. Mas logical na ako ang mag-volunteer. Marco, hindi mo naiintindihan, sabi ni Tita Rosa. Kapag ginawa natin yon, mas madaling malocate ka nila at mas malakas pa ang attack na matatanggap mo. Pero hindi natin pwedeng hayaan na mamatay si Lola Carmen dahil sa akin. Nakita ko sa mga mata ni Marco ang determinasyon at takot na nagsasama. Alam kong gusto niyang protektahan ang pamilya niya, pero natatakot din siya sa mga mangyayari sa kanya. May ibang paraan, sabi ko biglaan. Tininginan nila ako. Ano? Tanong ni Tita Rosa. Ako na lang, sabi ko. Ako na lang ang mag-volunteer. Mila, hindi, sagot ni Tita Rosa agad. Napakadelikado para sa'yo. Pero tita, mas may protection ako kaysa kay Marco. Natuturuan ninyo ako ng mga ritual at may amulet din ako. Kaya ko ito. Si Marco naman ay lumapit sa akin. Mila, hindi kita papayagang maglagay sa panganib dahil sa akin. Marco, hindi mo kasalanan ang nangyayari ngayon at hindi mo responsibilidad na mag-sacrifice ng sarili mo para sa lahat. Nakita ko sa mata niya ang iba't ibang emosyon, pasasalamat, takot, at iba pa na hindi ko maitawag. Hinawakan niya ang kamay ko at naramdaman ko ang init ng kanyang mga daliri. Mila, sabi niya ng mahina, hindi ko alam kung paano mo nagagawa. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang lakas na ito. Nakukuha ko sa mga taong importante sa akin, sagot ko nang hindi ko naisip. Nagtinginan kami ng matagal at sa mga mata niya, nakita ko ang pagkakaalam na may ibang layer na ang relationship namin. Hindi na lang kami mga taong nagtutulungan sa gitna ng crisis. May mas malalim na nagko-connect sa amin. Pero sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, alam kong kailangan kong mag-focus sa mas importanteng bagay. Kailangan naming masolusyonan ang problema ni Aling Carmen bago pa lumala ang kanyang kondisyon. Tita Rosa, sabi ko, kung gagawin natin ito, paano ang proseso? Bumuntong hininga si Tita Rosa. Mila, sigurado ka ba dito? Opo, tita. Sigurado ako. Sige. Pero kailangan muna nating maghanda ng maayos at kailangan natin si Tatay Benji para tulungan tayo. Kinabukasan, dumating si Tatay Benji na may dalang mas maraming mga gamit para sa ritual. Nakita ko sa kanyang mukha ang seryosong pag-aalala. Tita Rosa, sabi niya, naisip ko ang plano ninyo pero may problema. Ano po yun? Tanong ni Tita Rosa. Ang mga aswang na hinaharap natin ay hindi ordinary. May nakita akong mga signs sa paligid ng barangay na nagpapakita na may malaking grupo na paparating. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Ibig sabihin po, marami silang kasama. Hindi lang marami, Mila. May kasama silang matriarch. Isang mataas ang posisyon sa kanilang coven. Kapag ganon, hindi sapat ang mga ordinary na proteksyon. Si Marco naman ay nagtaka. Bakit naman may matriarch na dadating? Hindi ba't ako lang naman ang target nila? Marco, anak, sagot ni Tatay Benji. Hindi ka lang ordinary na half-aswang. May special bloodline ka na ginagawa kang valuable sa kanila. Anong ibig ninyo pong sabihin? Ang nanay mo ay hindi ordinary na aswang. Siya ay isang royal bloodline na naging tao dahil sa pagmamahal. Pero kapag may anak ang royal aswang sa tao, ang resulting child ay may kakayahang maging powerful na leader sa kanilang mundo. Napamura si Kuya Dario sa narinig. Ibig sabihin, mas delikado pa pala si Marco kaysa sa akala namin. Oo, sagot ni Tatay Benji. Kaya hindi lang simpleng pag-convert ang gusto nila kay Marco. Gusto nila siyang maging successor ng matriarch. Nakita ko si Marco na napapalunok sa narinig. Sa kanyang mga mata, makikita mo ang pagkakatakot sa future na naghihintay sa kanya. Pero may choice pa rin ako, di ba? Tanong niya nang may pag-asa sa boses. Oo, sagot ni Tita Rosa. Pero kailangan nating maghanda ng mas malakas na proteksyon at kailangan nating gawin ito ngayon na dahil nakikita ko na sa mga signs na malapit na silang dumating. Anong mga signs? Tanong ko. Ang mga hayop dito sa barangay ay nagiging restless. Ang mga aso ay patuloy na tumatagol sa gabi
at nakita ko na may mga ibong hindi dapat umiiral dito sa lugar na ito. Totoo nga ang sinabi ni Tatay Benji. Napansin ko rin na ang mga aso sa barangay ay nagiging iba ang behavior. Palagi na silang natatakot at tuwing gabi ay puro tagulan ang naririnig namin. Ano po ang plan ninyo? Tanong ni Kuya Dario. Kailangan nating gumawa ng protection ritual na hindi lang para kay Marco, pero para sa buong barangay, sagot ni Tatay Benji. Pero para magawa namin yon, kailangan muna naming masolve ang problema ni Aling Carmen. Bumalik kami sa orihinal na plano. Ginawa ni Tita Rosa ang mga preparation para sa ritual na magti-transfer ng spiritual connection mula kay Aling Carmen patungo sa akin. Nakita ko si Marco na nag-aalala sa buong proseso. Mila, sabi niya habang naghahanda kami. Sigurado ka ba dito? Marco, alam mo bang bakit namin ginagawa ito? Tanong ko sa kanya. Para ma-save ninyo si Lola Carmen. Hindi lang yon, sagot ko. Ginagawa namin ito dahil mahalaga kayo sa amin. Ikaw si Lola Carmen, si Kuya Dario, kayo na ang naging pamilya namin dito. Tumingin siya sa akin ng may kakaibang ekspresyon. Mila, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yon? Simula nang nakilala kita, may nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag. Hindi dahil sa tulong ninyo sa akin, pero dahil sa kung sino ka bilang tao. Naramdaman ko ang init sa pisngi ko. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya ito ngayon sa gitna ng lahat ng problema. Marco, sabi ko ng mahina, hindi mo kailangan sabihin yan ngayon. Kailangan ko, Mil, dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. At gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at sa touch na yon, naramdaman ko ang emotional connection na hindi ko maipaliwan. Sa gitna ng lahat ng takot at uncertainty, may isang bagay na naging klaro sa akin. Nararamdaman ko rin ang something special para kay Marco, sagot ko. Mahalaga ka rin sa akin. Nagtinginan kami ng matagal at sa mga mata niya, nakita ko ang determinasyon na protektahan ako sa mga mangyayari. Mila, sabi niya, kapag tapos na ang lahat ng ito, may gusto akong tanungin sa'yo. Ano yon? Kapag safe na lahat, gusto mo bang magpatuloy tayo na magsama? Hindi lang bilang mga friends? Hindi ko na-expect ang tanong niya, pero sa loob ng puso ko, alam kong ito ang gusto kong marinig. Oh, gusto ko rin yon. Pero si Tita Rosa ay biglang lumapit sa amin. Mila, Marco, kailangan na nating simulan ng ritual. Nakikita ko sa mga clouds sa kalangitan na may storm na paparating at hindi ito ordinary na storm. Tumingin kami sa labas at nakita namin na ang kalangitan ay nagiging madilim kahit patanghali pa lang. May mga thunder clouds na namumuo na hindi natural ang pattern. Ang mga aswang ay ginagamit ang weather manipulation para mag-create ng confusion, explain ni Tatay Benji. Ito ay sign na malapit na sila. Nagsimula na ang ritual. Pinatong ni Tita Rosa ang mga sacred items sa paligid ni Aling Carmen, mga candles, holy water, at mga herbs na may protective properties. Ako naman ay naupo sa tabi ng kama, handa na tumanggap ng spiritual connection. Mila, sabi ni Tita Rosa, nang magsimula ang transfer, maramdaman mo agad ang presence ng mga aswang sa isip mo. Huwag kang magpapanik. Isipin mo lang na temporary lang ito. Tumango ako. Pero sa loob ng puso ko, hindi ko maitatanggi na natatakot ako sa mga maramdaman ko. Nagsimula na si Tita Rosa sa mga Latin prayers. Rinig namin ang mga salitang may kapangyarihan na nagsisimulang mag-activate ng spiritual energies sa paligid namin. Ang mga kandila ay nagsimulang mag-flicker kahit walang hangin. Maya-maya, naramdaman ko na ang unang signs ng transfer. Parang may cold sensation na tumatagos sa buong katawan ko. At biglang nakita ko sa isip ko ang mga images na hindi akin. Nakita ko ang mga aswang na nakatayo sa isang dark na lugar, nakikipag-usap tungkol sa kanilang mga plano. Nakita ko ang matriarch nila, isang matandang babae na may matatag na mga mata at aura ng kapangyarihan. Nahanap na namin siya, rinig ko niyang sabi sa mga kasama niya. Ang anak ng aming prinsesa ay nasa malayong barangay. Kailangan namin siyang kunin bago pa siya tuluyang maging tao. Narinig ko rin ang isa sa mga aswang na nagsasalita, pero may mga protektor siya. May mga taong galing sa Sikihor na tumutulong sa kanya. Hindi issue yon, sagot ng matriarch. Papatayin natin ang mga tumutulong sa kanya. Yung mga taga Sikihor na yon ay matagal na nating. Sa narinig ko, naramdaman ko ang sobrang takot. Hindi lang si Marco ang target nila, pati kami ni Tita Rosa. Pero biglang, may sumigaw sa labas ng bahay. Tulong! May sunog sa bahay ni na Tatay Benji. Nagmulat ako ng mata at nakita naming lahat na may usok na umaakyat mula sa direksyon ng bahay ni Tatay Benji. Si Kuya Dario ay agad na tumakbo para tumulong at si Marco naman ay nag-aalinlangan kung sasama ba siya. Marco, huwag kang lalabas, sabi ni Tita Rosa. Delikado sa'yo ang lumabas ngayon.
Pero nakita ko sa mata ni Marco ang concern para kay Tatay Benji. Pero kailangan niya ng tulong. Marco, sabi ko, ako na ang pupunta. Mas safe na ikaw ay magstay dito kasama ni Tita Rosa. Hindi Mila, hindi kita papayagang mag-isa sa labas. Sa huli, nagdesisyon kaming pareho na lumabas para tumulong. Pero nang nakarating kami sa bahay ni Tatay Benji, nakita namin na hindi ito ordinary na sunog. Ang mga apoy ay may kulay na violet at ang usok ay may patterns na hindi natural. Si Tatay Benji ay nasa labas ng bahay niya. May hawak na mga gamit na nasave niya mula sa sunog. Tatay Benji, tawag ko. Okay pa po kayo? Okay pa ako, sagot niya. Pero ito ay hindi accidental na sunog. Ginawa ito ng mga aswang para ma-distract tayo. Tama nga si Tatay Benji. Nang tumingin kami sa paligid, napansin namin na ang mga kapilbahay ay nandoon sa sunog pero hindi nila napapansin na may mga shadows na gumagalaw sa mga hindi dapat makagagalaw. Nandito na sila, bulong ni Tatay Benji. Ang mga aswang ay nasa paligid na. Biglang narinig namin ang malakas na unggol mula sa direksyon ng aming bahay. Si Tita Rosa ay nag-isa doon kasama ni Aling Carmen. Tita Rosa, sigaw ko. Tumakbo kaming tatlo pabalik sa bahay namin. Pero pagkarating namin, nakita namin na may mga nilalang na nakatayo sa paligid ng bahay. Hindi pa sila ganap na naging human form. Pero nakikita mo na sa kanilang mga mata ang pula at sa mga kamay nila ang mga claws. Marco, sabi ng isa sa mga aswang na may boses na parang babae pero may kasamang growl. Nasaan ka anak? Naramdaman ko ang panginginig ni Marco sa tabi ko. Ito na ang mga nilalang na hinahanap siya simula pagkabata. Hindi ako sasama sa inyo, sigaw ni Marco. Tao ako, hindi aswang. Marco, sagot ng nilalang. Hindi mo naiintindihan. Hindi ka ordinaryong tao. May tungkulin ka sa aming mundo. Pero si Tatay Benji ay nag-step forward at naglabas ng isang maliit na cross na gawa sa silver. Umalis kayo dito. Hindi welcome ang mga tulad ninyo sa lugar na ito. Natawa ang mga aswang sa sinabi ni Tatay Benji. Matanda, hindi mo kami matatakot sa mga ganyaning bagay. Masyadong modern na kami. Sa loob ng bahay, narinig namin ang sigaw ni Tita Rosa. Mila! Marco! Kailangan ninyo dito! Pero hindi namin ma-approach ang bahay dahil sa mga aswang na nakaharang. Kailangan namin ng paraan para makarating kay Tita Rosa. Tatay Benji, bulong ko. May plano po ba kayo? May isa, sagot niya. Pero delikado. Ano po yun? Kailangan nating i-challenge ang matriarch sa isang direct confrontation. Kapag na-challenge mo siya, obligado siyang tumapat sa challenge. Pero ang risk ay kapag natalo tayo, makukuha nila si Marco nang walang problema. Tumingin ako kay Marco. Anong sa tingin mo? Mila, sagot niya. Gawin natin. Hindi ako matatahimik kung malaman kong nasaktan si Tita Rosa dahil sa akin. Pero Marco, paano kung... Mila, sabi niya habang hinawakan ng Minsan, kailangan nating mag-take ng risks para sa mga taong Sa mga mata niya, nakita ko ang determinasyon at courage na hindi ko inaasahan. At sa mga salitang mga taong mahal natin, naramdaman ko na may ibang meaning ang mga words na yon para sa kanya. Sige, sagot ko. Gawin natin. Si Tatay Benji ay lumapit sa mga aswang at nagsalita ng malakas. Matriarch, tawag niya. I challenge you sa pangalan ng barangay na ito. Biglang may lumabas mula sa mga shadows. Isang matandang babae na may matatag na postura at mga mata na parang nakakita ng libu-libong taon. Ito ang matriarch na nakita ko sa vision ko kanina. Sino ka para mag-challenge sa akin? Matanda? Tanong niya. Ako si Benjamin Santos, albularyo ng barangayang ito. At hindi namin papayagang kunin ninyo ang batang si Marco nang hindi namin kayo maharap. Nagtawa ang matriarch. Sige, tanggap ko ang challenge mo, pero kapag natalo kayo, hindi lang si Marco ang kukunin namin. Kukunin namin din ang mga nagprotekta sa kanya. Naramdaman ko ang sobrang kaba sa narinig ko, pero wala na kaming choice. Kailangan namin itong gawin para ma-save si Tita Rosa at ma-protect si Marco. Tanggap namin, sagot ni Tatay Benji. Ang matriarch ay ngumiti ng masama. Sige, maghanda kayo. Sa takip silim, magkakaroon tayo ng final confrontation. Doon natin makikita kung sino ang mas malakas, ang mga lumang paraan ninyo o ang kapangyarihan ng aming coven na wala ang mga aswang sa mga shadow. Pero naiwanan nila sa hangin ang tensyon at ang amoy ng something na hindi dapat umiiral sa mundo ng mga tao. Tatay Benji, sabi ko, nang nahihirapang huminga. Ano na ang gagawin natin? Maghahanda tayo, Mila. Maghahanda tayo para sa pinakamahalagang laban ng buhay na. Ang mga oras na namagitan sa challenge at sa takip silim ay naging pinaka-tensed na mga oras sa buong buhay. Nakabalik na kami sa loob ng bahay at nakita namin si Tita Rosa
na patuloy na nag-aasikaso kay Aling Carmen. Pero sa kanyang mga mata, makikita mo ang pagkakaalam na may malaking problema na, "Tita," sabi ko nang makalapit sa kanya. "Nakakuha ko ng mga information mula sa spiritual connection. Alam ko na ang mga plano nila." "Ano ang nakita mo, Mila?" "Hindi lang si Marco ang target nila. Gusto nila rin tayong patayin dahil tumutulong tayo sa kanya. At alam nila kung saan tayo galing. May problema sila sa mga taga-Siquijor na matagal na." Napalunok si Tita Rosa sa narinig. "Ibig sabihin, may history na tayo sa kanila?" "Mukhang ganun nga po. Siguro ang mga ninuno natin ay nakipag-away na sa mga tulad nila." Si Tatay Benji ay naupo sa tabi namin at naglabas ng kanyang matandang libro. "Tita Rosa, may nakasulat ba sa libreta ng karunungan ninyo tungkol sa mga confrontation laban sa mga aswang coven?" Kinuha ni Tita Rosa ang kanyang libro at binasa ang mga nakasulat. "May nakasulat dito, pero ang mga ritual na ito ay sobrang delikado. Kailangan ng 3 manggagamot para ma-perform." "Tatlo?" tanong ko. "Pero tayo lang 3 dito na may alam sa mga ganito." "Exactly," sagot ni Tatay Benji. "Kaya kailangan nating mag-work together ng perfect. Walang room for error." Si Marco ay nakaupo sa sulok, nakikinig sa mga usapan namin, pero makikita mo sa kanyang mukha ang guilt at takot. "Guys," sabi niya bigla, "baka mas mabuti kung ako na lang ang mag-surrender sa kanila para hindi na kayo madagdag sa problema." "Marco, huwag ka nang mag-isip ng ganyan," sagot ko. "Hindi namin gagawing choice yon. Pero Mila, dahil sa akin kayo nagiging target, hindi ko kayang makita na may mangyayaring masama sa inyo." Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga "Marco, tignan mo ako." Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat ng emotions na nararamdaman niya. Takot, guilt, pagmamahal, at determinasyon. "Marco," sabi ko, "alam mo ba kung bakit namin ginagawa? Dahil mabait ka. Hindi lang dahil ginagawa namin ito dahil mahal ka na. Ikaw ay parte na ng pamilya namin at hindi namin iiwan ang Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkakakilala sa sinabi ko. Hindi lang mahal bilang kaibigan, pero may mas malalim na meaning ang mga salitang yon. "Mila," sabi niya ng mahina, "mahal mo ako?" Hindi ko naisip na sasagutin ko ang tanong na yon ngayon. Pero sa gitna ng lahat ng uncertainty, naramdaman kong kailangan kong maging honest. "Oo, Marco, mahal kita. Mahal din kita, Mila." Hinawakan niya ang mukha ko at hindi ko na-expect na hahalikan niya ako. Pero sa kiss na yon, naramdaman ko ang lahat ng emotions na hindi namin nasabi sa isa't isa. Ang takot na baka mawala namin ang isa't isa, ang pagmamahal na lumago sa gitna ng crisis, at ang determinasyon na protektahan ang isa't isa. Ubo ni Tatay Benji. "Hindi ako gustong makialam, pero kailangan nating mag-focus sa mga preparations." Nahiya ako at humiwalay kay Marco, pero naramdaman ko na may nagbago na sa relationship namin. Hindi na lang kami mga taong nagtutulungan. Ngayon, may personal stake na kami sa isa't isa. "Tita Rosa," sabi ko, "ano na ang next step?" "Kailangan nating i-prepare ang mga sacred items para sa confrontation. At kailangan nating gawin ang protection ritual para sa buong barangay." "Protection ritual para sa buong barangay?" tanong ni Marco. "Oo," sagot ni Tatay Benji. "Kapag nag-start ang laban sa matriarch, magiging vulnerable ang lahat ng tao dito. Kailangan nating siguruhing safe sila." Nagsimula kaming maghanda. Kinuha ni Tita Rosa ang lahat ng kanyang mga sacred items. Holy water, blessed salt, mga herbs na may protective properties, at ang mga amulets na ginawa ng kanyang lola. "Mila," tawag niya sa akin, "kailangan mo ring mag-prepare ang sarili mo. Sa confrontation na ito, kailangan mo ng mas malakas na spiritual protection." Binigay niya sa akin ang isang necklace na hindi ko nakita dati. Gawa ito sa mga special na bato at may nakaukit na symbols na hindi ko makabasa. "Ano po ito, tita?" "Ito ang necklace na ginawa ng lola ko para sa mga emergency situations. Poprotektahan ka nito sa mga direct spiritual attacks." Sinuot ko ang necklace at naramdaman ko agad ang warmth na kumalat sa buong katawan ko. Para bang may protective barrier na bumubalot sa akin. Si Kuya Dario ay biglang pumasok sa bahay, may kasama na mga kapitbahay. "Tita Rosa," sabi niya, "nakita namin na ang buong barangay ay naging dark, parang walang natural na liwanag na pumapasok." Totoo nga ang sinabi niya. Kahit tanghali pa, ang labas ay parang gabi na, at ang mga ilaw sa mga bahay ay hindi gaanong nagwo-work. Ginagawa ng mga aswang ang weather manipulation, explain ni Tatay Benji. Ginagawa nila ito para ma-weaken ang natural defenses ng lugar. "Ano ang dapat naming gawin?" tanong ng isa sa mga kapitbahay. "Kailangan ninyong magstay sa mga bahay ninyo," sagot ni Tita Rosa, "at mag-pray kayo. Ang prayers ay isa sa mga pinakamalakas na proteksyon laban sa mga ganoong nilalang." "Pero paano ninyo haharapin ang mga yon?" tanong ni Kuya Dario.
May plan kami, sagot ko. Pero delikado, kaya kailangan ninyong magstay safe. Nakita ko sa mga mata ng mga kapitbahay ang takot, pero nakita ko rin ang tiwala. Hindi na sila nagtutanong kung kaya namin. Ngayon, nagtitiwala na sila sa amin. Salamat, sabi ni Kuya Dario. Salamat sa lahat ng ginagawa ninyo para sa barangay namin. Nang umalis na ang mga kapitbahay, nagpatuloy kami sa preparation. Si Marco ay tumutulong sa pag-a-arrange ng mga sacred item, pero napapansin ko na patuloy siyang nag-aalala. Marco, tawag ko sa kanya. Okay ka ba? Mila, sagot niya. Natatakot ako. Normal lang na matakot. Natatakot din ako. Hindi lang yon, sabi niya. Natatakot ako na baka hindi mo ako ma-recognize pagkatapos ng lahat ng ito. Ano ibig mo sabihin? Mila, may mga bagay tungkol sa akin na hindi mo pa alam. Yung bloodline ko, yung mga capabilities na maaaring lumabas kapag nag-transform ako. Paano kung makita mo yung side ko na yon at ma-disgust ka? Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Marco, tignan mo ako. Tumingin siya sa akin. Marco, minahal kita bilang tao na nakilala ko dito sa barangay. Hindi dahil sa bloodline mo o dahil sa mga supernatural abilities mo. Minahal kita dahil sa kindness mo, sa courage mo, sa paraan mo ng pag-alaga. Yun ang hindi magbabago kahit ano pa ang mangyari. Sigurado ka? Tanong niya. Sigurado ako. Hinawakan niya ako ng mahigpit. Mila, promise mo sa akin na kung may mangyaring masama sa akin, hindi mo ako kalalimu. Marco, wag kang mag-isip ng ganyan. Walang mangyayaring masama. Promise mo lang. Okay, promise ko. Pero promise mo rin sa akin na lalaban ka. Hindi mo sarili mo ibibigay sa promise ko. Habang nag-uusap kami, napansin namin na si Aling Carmen ay nagising na. At sa kanyang mga mata, nakita namin na mas clear na ang isip niya. Marco, tawag niya. Lumapit ka sa akin. Lumapit si Marco sa kama ni Aling Carmen. Anak, sabi niya, may gusto akong sabihin. Ano po yun, Lola? Sa mga panaginip ko, habang may sakit ako, nakita ko ang mga memories ng nanay mo. Nagtaka si Marco. Nakita ninyo po ang nanay ko. Oo, at nakita ko kung gaano kanya mina. Hindi siya naging aswang dahil sa choice niya. Naging aswang siya dahil pinilit siya ng mga magulang niya. Pero nang nakilala niya ang tatay mo, ginawa niya ang lahat para maging tao. Pero hindi niya nakaya? Tanong ni Marco. Nakaya niya, anak. Pero ang mga kapamilya niya ay hindi tumitigil sa paghahabol sa kanya. Kaya naging delikado na para sa iyo ang kasama siya. Kaya niya ka iniwan para protektahan ka. Nakita ko sa mga mata ni Marco ang iba't ibang emotions. Pain dahil sa narinig niya, pero relief din na alam na niya ang totoo. Lola, sabi niya, ibig sabihin may chance na maging ganun din ako? Marco, ang choice ay nasa iyo. Ang dugo ay hindi determinant ng kung sino ka. Ang mga decisions mo ang mag-decide ng future mo. Naging mas determined si Marco sa narinig niya. Salamat, Lola, kailangan ko yang marinig. Biglang narinig namin ang malakas na tunog mula sa labas. Hindi tunog ng tao o ng hayop, pero tunog ng mga nilalang na hindi dapat naririnig sa mundo ng Ito na, sabi ni Tatay Benji. Nagsisimula na ang takip silim. Tumingin kami sa labas at nakita namin na ang buong barangay ay naging complete darkness. Walang natural na liwanag na nakikita at ang mga ilaw sa mga bahay ay naging dim. Mga kaibigan, rinig namin ng malakas na boses mula sa labas. Lumabas kayo! Oras na para sa aming challenge. Si Tatay Benji ay tumayo at kinuha ang kanyang bag na puno ng mga sacred item. Handa na ba kayong dalawa? Tumingin ako kay Tita Rosa at kay Marco. Sa mata nilang dalawa, nakita ko ang determinasyon at courage. Handa na kami, sagot ni Tita Rosa. Bago kami lumabas, hinawakan ni Marco ang kamay ko. Mila, sabi niya, kung may mangyayaring hindi maganda, gusto ko lang na malaman mo na ang mga oras na kasama kita ay pinakasaya sa buong buhay. Marco, sagot ko, walang mangyayaring hindi maganda. Makakaya natin ito. Pero sa loob ng puso ko, alam kong hindi ko masasabi kung ano talaga ang mangyayari. Ang tanging alam ko lang ay kailangan naming protektahan ang barangay at ang mga taong mahal namin. Lumabas kami ng bahay at nakita namin ang pinakanakakaraing sight sa buong buhay. Ang matriarch ay nakatayo sa gitna ng barangay, kasama ang 5 ibang aswang na nasa partial transformation state. Hindi pa sila completely naging monsters, pero makikita mo na sa kanilang mga features ang hindi natural na character. Albularyo, tawag ng matriarch kay Tatay Benji. Handa ka na ba para sa challenge? Handa na kami, sagot ni Tatay Benji. Kami? Natawa ang matriarch. Akala ko ba ikaw lang ang nag-challenge sa akin? Hindi, sagot ni Tatay Benji. Kaming 3 ang mag-represent sa barangay na ito. Tumingin ang matriarch sa amin ni Tita Rosa at sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang disapproval at irritation. Mga babae, sabi niya na may sarkasmo.
Ito ba ang mga protektor na dapat kong katakutan? Huwag ninyo kaming ma-underestimate, sagot ni Tita Rosa nang may authority sa boses. Kilala ninyo kung saan kami galing. Alam ninyo ang kakayahan ng mga taga-Siquijor. Biglang naging seryoso ang mukha ng matriarch. Kaya pala. Mga anak ng mga taong pumatay sa mga kapamilya namin noon. Hindi kami pumatay sa mga kapamilya ninyo, sagot ni Tita Rosa. Pinrotektahan lang namin ang mga inosenteng tao mula sa mga tulad ninyo. Same thing, sagot ng matriarch. Pero ngayon, makakaganti na kami. Nagsimula na ang confrontation. Ang matriarch ay naglabas ng dark energy na kumalat sa buong paligid. Naramdaman ko ang lamig at takot na kumalat sa buong katawan ko. Pero si Tatay Benji, Tita Rosa, at ako ay nagsimula ring maglabas ng protective energy. Ginagamit namin ang mga prayers at mga rituals na natutunan namin para labanan ang dark magic ni Marco. Sigaw ng matriarch sa gitna ng laban. Makita mo kung ano ang ginagawa ng mga protector mo. Ginagamit ka lang nila para sa kanilang sariling agenda. Hindi totoo yun, sigaw ni Marco pabalik. Minahal nila ako ng walang kapalit. Pero nagsimula na ring magmanifest ang aswang nature ni Marco dahil sa stress at sa dark energy na nasa paligid. Nakita ko na ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-glow ng red at ang kanyang mga kuko ay nagsimulang humaba. Marco, tawag ko sa kanya. Labanan mo! Huwag mo hayaang kontrolin ka ng dark side mo. Hindi ko makontrol, Mila, sigaw niya. Sobrang lakas ng pull. Sa gitna ng lahat ng chaos, naramdaman ko na kailangan kong gawin ang isang desisyon na magbabago sa lahat. Kailangan kong mag-risk ng sarili ko para ma-save si Marco at ang buong barangay. Tita Rosa! Sigaw ko. Gawin ninyo yung ultimate protection ritual. Mila, masyadong delikado yun para sa'yo. Sagot niya. Kailangan po natin ito. Wala nang ibang paraan. Nakita ko sa mata ni Tita Rosa ang realization na tama ako. Walang ibang choice na matatagaan para sa lahat. Sige, sabi niya. Pero Mila, alam mo kung ano ang risk ng ritual na yun. Alam ko po, pero willing ako. Ang ultimate protection ritual ay isang ancient practice na ginagamit lang sa mga extreme emergencies. Ang process ay magka-channel ng spiritual energy ng isang tao para ma-create ng mas malakas na protective barrier para sa buong community. Pero ang risk ay baka hindi na ma-survive ng nag-channel ang proseso. Mila, hindi, sigaw ni Marco nang narinig niya ang plano. Hindi kita papayagang maglagay sa ganyang panganib. Marco, sagot ko habang lumalaban pa rin sa dark forces. Ito ang tanging paraan para ma-save kayo lahat. Nagsimula na ako sa ritual. Kinuha ko ang lahat ng spiritual energy na meron ako at ginawa kong channel para sa protective magic. Naramdaman ko ang sobrang init at power na dumadaloy sa buong katawan. Pero habang ginagawa ko ito, nakita ko na ang mga aswang ay nagiging mas aggressive. Ang matriarch ay nagsimulang mag-chant ng dark spells para ma-counter ang ginagawa ko. Hindi mo kami matatalo, babae, sigaw niya. Mas matagal kaming nag-e-exist kaysa sa mga tulad ninyo. Pero naramdaman ko na ang protective barrier ay nagsisimulang mabuo sa paligid ng buong barangay. Nakikita ko sa peripheral vision ko na ang mga kapitbahay ay nagsimulang mag-pray mula sa kanilang mga bahay. Mila! Sigaw ni Marco. Tigil mo na! Hindi mo na kaya! Tama si Marco. Naramdaman ko na umaapaw na ang spiritual energy sa katawan ko. Pero hindi ko pa makomplete ang ritual. Hindi pa tapos! Sagot ko. Konti na lang. Pero biglang, naramdaman ko ang presence ni Marco sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko at naramdaman ko na may spiritual energy din siyang ginagamit. Marco, ano ginagawa mo? Tanong ko. Tumutulong sa'yo, sagot niya. Hindi kita iiwan mag-isa dito. Nakita ko sa kanyang mga mata na kahit na may transformation na nangyayari sa kanya, nananatili pa ring tao ang heart niya. Pero Marco, delikado. Mila, sabi niya, mahal kita at hindi ako papayagang mawala ka. Together, natapos namin ang ritual. Ang protective barrier ay naging complete at nakita namin na ang mga aswang ay nagsimulang ma-weaken dahil sa spiritual energy na kumalat sa buong barangay. Pero ang matriarch ay hindi pa sumuko. Ginawa niya ang final attempt, direct attack sa amin ni Marco. Kung hindi ko kayo pwedeng pilitin, sigaw niya, papatayin ko na lang kayo. Nagsimula siyang mag-charge sa direksyon namin. Pero si Tatay Benji ay nag-step forward at ginawa ang ultimate sacrifice ritual para protektahan kami. Tatay Benji, hindi, sigaw ko. Pero ginawa na niya ang ritual. Ang protective energy na na-generate niya ay direct na tumama sa matriarch at nakita namin na nagsimula siyang ma-dissolve. Hindi ito ang huling pagkikita natin, sigaw ng matriarch habang nawawala na siya. Babalik kami, pero alam namin
na hindi sila makakaliksun. Ang protective barrier na ginawa namin ay magiging active sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng lahat ng chaos, nagtinginan kami ni Marco, Tita Rosa at Tatay Benji. Nakita namin na lahat kami ay may injuries, pero buhay pa kami. Tapos na ba? Tanong ni Marco. Tapos na, sagot ni Tita Rosa. Nayakap namin ang isa't isa. At sa moment na yon, naramdaman ko ang relief na hindi ko maipaliwanag na kaya namin. Naprotektahan namin ang barangay at nanatiling tao si Marco. Pero habang nagka-celebrate kami, hindi ko pa alam na may mas malaking surprise pa na naghihintay sa mga susunod na araw. Ang mga araw na sumunod sa confrontation ay naging malaking adjustment para sa lahat ng amin. Ang barangay Malaya ay bumalik sa normal, pero may mga pagbabagong hindi namin inaasahan. Ang mga kapitbahay na dati ay nagdududa sa amin ay nagiging mas welcoming. At si Kuya Dario ay naging isa sa mga pinakamalapit na kaibigan namin. Mila, sabi niya ng isang umaga habang tumutulong ako kay Tita Rosa sa pagtatanim ng mga herbal plants sa backyard. Gusto kong mag-apologize sa mga ginawa ko sa inyo noon. Kuya Dario, sagot ko, hindi na kailangan. Naintindihan namin kung bakit kayo nag-react ng ganon. Hindi, Mila. Dapat na-recognize namin agad na mga mabubuting tao. Dapat hindi namin kayo pinagdudahan. Nakita ko sa kanyang mga mata ang genuine regret. At sa voice niya, marinig mo ang appreciation para sa lahat ng ginawa namin para sa kanyang pamilya. Ang importante, kuya, okay na ngayon ang lahat. Sagot, oo nga. At dahil doon, may gusto akong i-propose sa inyo. Ano po yun? Gusto naming mag-set up kayo ng official na clinic dito sa barangay. Mag-contribute kami ng mga materials sa tulong para ma-build ninyo ang proper na lugar para sa mga patients ninyo. Natuwa ako sa narinig ko. Hindi ko inaasahan na dadating sa ganito ang situation namin dito. Kuya, sigurado po kayo. Sigurado kami, Mila. Nakita namin ang galing ninyo at kailangan ng barangay namin ng mga tulad ninyo. Nang nakausap ko si Tita Rosa tungkol dito, masaya rin siyang pumaya. Mila, ito ang ginusto ko simula pa noon, na magkaroon tayo ng permanent na lugar para makatulong sa mga Tita, ibig sabihin po, permanente na tayong magsistay dito. Oo anak, home na natin ito. Masaya ako sa narinig ko, pero may parte rin sa akin na nag-aalala. Nag-aalala ako tungkol kay Marco. Simula ng confrontation, medyo naging distant siya. Hindi siya masyadong nakikipag-usap at palagi siyang nag-iisip. Nang isang hapon, nakita ko siyang nakaupo mag-isa sa tabi ng ilog na malapit sa barangay. Lumapit ako sa kanya at naupo sa tabi niya. Marco, tawag ko. Okay ka ba? Tumingin siya sa akin at nakita ko sa kanyang mga mata ang malaking pagkakabalisa. Mila, sabi niya, may problema tayo. Anong problema? Yung mga nangyari sa confrontation, hindi pa tapos ang effect sa akin. Ano ibig mo sabihin? Yung aswang nature ko, hindi siya completely nawala. Minsan, sa gabi, nararamdaman ko pa ring nandoon ang urge na maging tulad nila. Naramdaman ko ang takot sa dibdib. Marco, sinasabi mo ba na hindi pa ako completely safe at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa... Hinawakan ko ang kanyang kamay. Marco, tignan mo ako. Tumingin siya sa akin. Marco, kahit ano pa ang mangyari sa'yo, nandito lang ako. Hindi mo kailangan mag-face ng problem na ito mag-isa. Pero Mila, paano kung hindi ko na makontrol ang sarili? Paano kung maging delikado ako para sa'yo? Marco, hindi mo ako matatakot. Minahal kita bilang tao na nakilala ko at yun ay hindi magbabago. Pero, walang pero Marco. Together natin haharapin ito. Pero sa mga mata niya, nakita ko pa ring may mas malalim na takot na hindi niya nasasabi sa akin. Mila, sabi niya sa wakas, may decision akong ginawa. Ano yon? Babalik ako sa Manila. Naramdaman ko na parang sinaktan ako sa dibdib. Bakit? Dahil kailangan kong mag-research tungkol sa bloodline ko. Kailangan kong makitang may paraan ba para ma-completely eliminate ang aswang nature ko. Pero Marco, pwede naman nating gawin yun dito. Si Tita Rosa at si Tatay Benji ay pwedeng tumulong. Mila, sa Manila, may mas maraming resources. May mga libraries, mga experts na pwedeng makatulong. At may mga contacts ako doon na pwedeng mag-research. Alam kong may logic ang sinasabi niya, pero hindi ko matanggap ang idea na aalis siya. Marco, sabi ko, gaano katagal? Hindi ko alam, Mila. Baka ilang buwan, baka taon. Depende kung ano ang makita ko. Kasama mo ba ako? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot, umiling siya. Mila, kailangan mo dito. Ang clinic na ginagawa ninyo, ang mga taong umaasa sa inyo, hindi ko pwedeng kunin ka sa mga responsibilidad mo. Pero ikaw naman ang mas importante sa akin, sagot ko. Mila, sabi niya habang hinawakan ang mukha ko. Ako din, mas importante ka sa akin kaysa sa lahat. Pero kaya nga ginagawa ko ito, para maging safe ako para sa'yo sa future.
Naramdaman ko ang luha sa mata ko. Marco, natatakot ako na kapag umalis ka, hindi ka na babalik. Babalik ako, Mila. Promise ko sa'yo. Pero kailangan kong gawin itong properly para sa future natin. Kailan ka aalis? Sa susunod na linggo. Para akong nabingi sa narinig ko. Sobrang lapit na pala. Marco, sabi ko nang halos bulong na lang. Mahal kita. Mahal din kita, Mila. At dahil doon kailangan kong gawin ito. Kung niyakap niya ako ng mahigpit. At sa yakap na yon, naramdaman ko ang lahat ng emotions na hindi namin masasabi sa isa't isa. Ang takot na mawala ang isa't isa. Ang pagmamahal na hindi namin fully na-express at ang hope na magkakaroon kami ng future together. Kinabukasan, nag-start na ang construction ng clinic namin. Maraming volunteers mula sa barangay na tumutulong at nakita ko kung gaano kasaya at excited si Tita Rosa sa project. Mila, sabi niya, habang tinitingnan namin ang mga taong nagtatrabaho. Masaya ako na finally, makakagawa tayo ng permanent na impact sa community na ito. Ako din po, Tita, Pero ano, anak, may iniisip lang po ako. Tungkol kay Marco, tumango ako. Hindi ko maitago kay Tita Rosa ang nararamdaman ko. Mila, alam mo ba kung bakit ko hindi sinusubukan na pigilan si Marco? Hindi po. Dahil alam ko na kailangan niyang gawin ito para sa sarili niya. Kapag hindi niya ginawa, magkakaroon siya ng lifetime regret. At yun ay mas magiging destructive sa relationship niya. Pero tita, paano kung sa Manila, ma-realize niya na mas okay ang buhay niya doon? Paano kung hindi na siya bumalik? Mila, anak, kapag totoong nagmamahal ang isang tao, babalik siya sa mga taong mahal niya. Pero kailangan mo ring mag-prepare para sa possibility na hindi siya bumalik. Hindi ko alam kung paano ko mahahandle yon, tita. Mila, kailangan mo ring mag-grow bilang individual. Hindi mo pwedeng gawing whole identity mo ang pagmamahal mo kay Marco. Kailangan mo ring maging complete bilang sarili mo. Naintindihan ko ang sinabi ni Tita Rosa, pero hindi pa rin siya madaling tanggapin. Ang huling linggo ni Marco sa barangay ay naging emotional roller coaster para sa lahat ng amin. Gumawa kami ng mga activities para ma-celebrate ang mga achievements namin, pero lahat ay may underlying sadness dahil alam naming aalis siya. Nang huling gabi bago siya umalis, nag-dinner kami sa bahay ni na Kuya Dario. Present ang lahat, si Aling Carmen na okay na, si Tatay Benji, si Tita Rosa, at marami pang kapitbahay. Marco, sabi ni Kuya Dario habang kumakain kami, gusto kong sabihin sa'yo na proud ako sa'yo. Salamat, hindi lang dahil sa tapang mo sa confrontation. Proud ako sa'yo dahil sa decision mo na mag-research para sa future mo. Yan ang ginagawa ng mga tunay na lalaki. Hindi takbuhan ang problema, pero harapin ito. Nakita ko si Marco na naging emosyonal sa sinabi ni Kuya Dario. Salamat, T. Maraming salamat sa lahat. At Marco, dagdag ni Aling Carmen, huwag mo kaming kalimutan, ha? Babalikan mo kaming lahat. Hindi ko po kayo makakalimutan, Lola. Kayo na ang naging family ko dito. Matapos ng dinner, naglakad kami ni Marco papunta sa lugar kung saan namin unang nag-usap. Yung bundok na may magandang view ng sunset. Mila, sabi niya habang nakaupo kami sa grass. Salamat. Sa ano? Sa lahat. Sa pagmamahal mo, sa tiwala mo, sa suporta mo. Hindi ko alam kung paano ko nakaya ang lahat ng nangyari kung wala ka. Marco, sagot ko, salamat din sa'yo. Sa ano naman? Sa pagpapakita sa akin kung ano ang meaning ng tunay na pagmamahal. Sa pag-teach sa akin na okay lang maging vulnerable. Sa pagbibigay sa akin ng reason na ma-appreciate ang life ko dito sa barangay. Hinawakan niya ang kamay ko. Mila, gusto kong i-promise sa'yo ang isang bagay. Ano yun? Babalik ako. Hindi ko alam kailan, pero babalik ako. At pagkabalik ko, may definitive answer na ako tungkol sa future ko, tungkol sa future natin. Marco, wag mo akong paghintayin kung hindi mo kaya. Kaya ko, Mila. Dahil sa'yo, kaya ko. Hinalikan niya ako. At sa kiss na yon, naramdaman ko ang lahat ng promises na hindi namin nasasabi sa isa't isa. Ang hope na may future kami. Ang commitment na hindi namin iiwan ang isa't isa. At ang love na magdadala sa amin sa mga challenges na darating. Kinabukasan, naging send-off day ni Marco. Maraming tao mula sa barangay ang nagpunta para mag-goodbye sa kanya. Nakita ko kung gaano niya na-impact ang mga buhay ng mga tao dito. Marco, sabi ni Tatay Benji, dalhin mo ito. Binigay niya kay Marco ang isang maliit na pouch na may mga herbs at blessed item. Poprotektahan ka nito habang nasa Manila ka at magre-remind din sa'yo ng home mo dito. Salamat, Tatay Benji. Nang oras na ng pag-alis niya, lumapit siya sa akin para sa final goodbye. Mila, sabi niya, wait for me. Marco, sagot, mag-ingat ka rin at huwag mo akong kalimutan. Hindi kita makakalimutan. Niyakap niya ako ng sobrang higpit
parang ayaw na niyang bitaw. At sa momento na yon, naramdaman ko na may part ng puso ko na aalis din kasama niya. Mahal kita, bulong niya sa tenga ko. Mahal din kita. Sumakay siya sa jeepney at habang papalayo ang sasakyan, nanatili akong nakatayo doon hanggang sa hindi ko na siya makita. Si Tita Rosa ay lumapit sa akin at niyakap ako. Mila, okay ka? Hindi ko alam, tita. Pakiramdam ko may nawala sa akin. Normal lang yan, anak. Pero tandaan mo, hindi siya nawala. Umalis lang siya temporarily. At habang wala siya, kailangan mo ring mag-grow para ready ka kapag bumalik. Tama si Tita Rosa. Ang mga sumunod na buwan ay naging period ng growth para sa akin. Naging more active ako sa clinic. Nag-aral ng mas maraming healing techniques. At naging closer sa mga tao sa barangay. Nakaka-receive ako ng mga letters ni Marco kada buwan. Sa mga letters niya, nakikita ko na nag-e-enjoy siya sa research niya. Pero namimiss niya rin ka. Mila, sulat niya sa isa niyang letter. Nakakita na ako ng mga potential solutions para sa May mga rituals na pwedeng gawin para ma-permanently sever ang connection ko sa aswang blood. Pero kailangan kong mas mag-research pa para ma-sure na safe process. Masaya ako sa mga balita niya, pero namimiss ko rin siya sobra. Minsan, sa gabi, nakikita ko ang mga pictures namin together at nagiging nostalgic ako sa mga memories na nagawa na. Pero si Tita Rosa ay tama. Habang wala si Marco, na-discover ko ang mas maraming aspects ng sarili ko. Na-realize ko na mas strong ako kaysa sa akala ko at na kaya kong maging independent habang nag-aantay sa kanya. Isang araw, after 6 months, may dumating na unexpected na visitor sa clinic namin. Isang babae na medyo mas matanda sa akin pero may kakaibang aura. "Excuse me," sabi niya. "Naghahanap ako si Rosa Santo." "Ako si Rosa," sagot ni Tita Rosa. "Ano po ang kailangan ninyo?" "Galing ako sa Manila. May message ako para sa inyo galing kay Marco." Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Bakit hindi si Marco mismo ang nagpadala ng message? "Ano po ang message?" tanong ko. "Si Marco, may nangyari sa kanya." "Anong nangyari?" tanong ni Tita Rosa. During one of his research experiment, may naging complication. Nawalan siya ng malay at hindi pa siya nagigising. Naramdaman ko na parang bumuhos ang malamig na tubig sa katawan ko. Ibig sabihin po, nasa coma siya? Hindi exactly coma, pero parang spiritual trance. Ang mga doctors sa Manila ay hindi alam kung ano ang gagawin. Kaya nag-send siya ng message sa akin bago pa nangyari ito. Sabi niya, "Kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya, kontakin kami kayo." "Sino po kayo?" tanong ni Tita Rosa. "Ako si Dr. Maria Cruz. Nag-research din ako tungkol sa supernatural medicine." Si Marco ay naging partner ko sa research at naging close din kami bilang friends. "Kailangan ba naming pumunta sa Manila?" tanong ko agad. Yun nga ang dahilan kung bakit ako nandito. Kailangan ninyo siyang ma-awaken gamit ang spiritual techniques na alam ninyo. Ang Western medicine ay hindi effective sa kondisyon niya. Nagtinginan kami ni Tita Rosa. Alam namin na kailangan naming pumunta sa Manila para tulungan si Marco. "Kailan tayo aalis?" tanong ni Tita Rosa. "Ngayon na, kung okay sa inyo. May private vehicle ako na magdadrive sa atin pabalik ng Manila." Hindi na ako nag-hesitate. "Sige, pupunta ako." "Mila," sabi ni Tita Rosa, "delikado ang magiging journey na ito. Hindi natin alam kung ano talaga ang nangyari kay Marco." "Tita, hindi ko siya maabandonan. Tulad ng ginawa niya para sa amin noon, gagawin ko rin para sa kanya." Nakita ko sa mata ni Tita Rosa na proud siya sa decision ko. "Sige," sabi niya, "pupunta tayong dalawa." Nagpack kami ng mga essential items, mga herbs, holy water, at mga ritual tools na pwedeng kailangan namin sa Manila. Si Tatay Benji ay nag-volunteer na mag-take care ng clinic habang wala kami. "Mila," sabi niya, "dalhin mo ito." Binigay niya sa akin ang isang special na amulet na hindi ko nakita dati. "Ano po ito?" "Ito ay ancient protection amulet na ginawa ng mga ninuno ko. Mas malakas ito kaysa sa mga usual na amulets. Kailangan mo ito sa Manila dahil hindi mo alam kung anong spiritual forces ang haharapin mo doon." "Salamat, Tatay Benji." Bago kami umalis, nag-goodbye kami sa mga kapitbahay. Nakita ko sa kanilang mga mata ang concern at support. "Mila," sabi ni Kuya Dario, "kunin mo si Marco at bumalik kayong dalawa dito." "Gagawin ko po, Kuya Dario." "At Mila," dagdag ni Aling Carmen, "huwag mo siyang pababayaan. Makita mo kung gaano kanya mahal." Hindi ko po siya pababayaan. Sa biyahe papunta sa Manila, nag-explain sa amin si Dr. Maria kung ano talaga ang nangyari kay Marco. Marco has been researching ancient rituals na pwedeng ma-sever ang supernatural bloodline, sabi niya. Pero sa middle ng isa niyang experiment, natrap siya sa spiritual trance state. Ang spirit niya ay hindi makabulaw sa physical body niya. Ibig sabihin po, nasa ibang dimension ang spirit niya? Tanong ni Rosa.
Hindi exactly ibang dimension, pero nasa spiritual realm siya na connected sa aswang world. Baka natrap siya doon ng mga remaining aswang forces na gusto pa ring makuha siya. Naramdaman ko ang takot sa dibdib. Ibig sabihin, kahit na natalo na namin ang matriarch noon, may ibang mga aswang pa ring nakakagulo kay Marco. Pero makakaya po ba namin siyang ma-bring back? Tanong ko. Kaya, sagot ni Dr. Maria. Pero kailangan ng powerful spiritual intervention. At base sa mga kwento ni Marco tungkol sa inyo, kayo lang ang pwedeng gumawa noon. Nang nakarating kami sa Manila, dinala kami ni Dr. Maria sa isang private clinic na puno ng mga spiritual healing equipment. Nakita ko si Marco na nakatulog sa isang hospital bed, pero makikita mo sa kanyang mukha na hindi ito normal na tulog. Marco, bulong ko habang hinawakan ang kamay niya. Malamig ang kamay niya at walang response kahit gumugalaw ako. Mila, sabi ni Tita Rosa, kailangan nating mag-start ng ritual ngayon na. Mas matagal na siyang nasa state na ito. Mas mahirap na siyang ma-bring back. Ano po ang kailangan nating gawin? Kailangan mo siyang sundan sa spiritual realm kung nasaan siya. Pero delikado yon dahil baka matrap ka rin doon. Tita, willing ako. Mila, sigurado ka ba? Sigurado ako. Para kay Marco, gagawin ko ang lahat. Nagsimula na ang ritual. Pinatong ni Tita Rosa ang mga sacred items sa paligid ni Marco at ginawa niya ang same protection setup na ginagawa namin sa barangay. Mila, sabi niya, i-hold mo ang kamay ni Marco at i-close mo ang mata mo. I-focus mo ang mind mo sa connection ninyo. Yun ang magiging guide mo para mahanap mo siya sa spiritual realm. Ginawa ko ang sinabi niya. Habang nakahold ako sa kamay ni Marco, nag-focus ako sa mga memories namin together. Ang first time namin nag-meet. Ang mga conversations namin, ang confession namin sa isa't isa. Unti-unti, naramdaman ko na parang nililipat ako sa ibang lugar. Hindi ko na nararamdaman ang physical world, pero nakikita ko na ang spiritual realm. Nakita ko si Marco na nakatayo sa gitna ng isang dark space. Nakapalibot sa kanya ang mga shadows na may mga red eyes. Marco, sigaw ko. Narinig niya ako at tumingin sa direksyon ko. Mila, bakit nandito ka? Delikado dito. Nandito ako para kunin ka. Hindi mo naiintindihan, Mila. Trapped ako dito. Hindi ako makaalis. Nagsimula akong lumapit sa kanya, pero napansin ko na ang mga shadows ay nagsimulang mag-move towards sa akin. May sumama sa aming prisoner. Rinig kong sabi ng isang voice mula sa shadows. Ang girlfriend niya na galing sa Sikihor. Bitawan ninyo si Marco. Sigaw ko. Hindi, sagot ng voice. Kailangan namin siya. At ngayon, kailangan din namin ikaw. Naramdaman ko na lumalaki ang panganib, pero hindi ako mag-give up. Ginawa ko ang spiritual protection ritual na natutunan ko at nagsimula akong makipag-fight sa mga shadows. Mila, huwag, sigaw ni Marco. Mas malakas sila dito sa realm na ito, pero continuing ko ang fight. At habang ginagawa ko ito, naramdaman ko ang presence ni Tita Rosa mula sa physical world, tumutulong sa akin through spiritual and Marco, sigaw ko. Kailangan mo ring lumaban, hindi mo pwedeng hayaan na kontrolin ka nila. Nakita ko sa mata ni Marco ang realization. Nagsimula rin siyang lumaban laban sa mga shadows na nagha-hold sa kanya. Together, nagsimula kaming makawala sa trap nila. Pero alam ko na hindi madali ang process na ito. Mila, sabi ni Marco habang nakikipag-fight kami. Salamat sa pagdating mo dito. Marco, sagot ko, hindi kita iiwan. Alam ko, kaya nga kita minahal. Minahal? Tanong ko. Present tense pa rin? Ngumiti siya sa akin. Mahal. Mahal kita, Mila. Sa momento na yon, naramdaman ko ang strength na kailangan namin para makawala sa spiritual trap. Ang love namin sa isa't isa ay naging key para ma-break ang hold ng mga aswang forces. Together, nakabalik kami sa physical world. Nang magmulat ako ng mata, nakita ko si Marco na nakabalik din sa normal niya na kondisyon. Mila, sabi niya habang hinawakan ang mukha ko, ikaw talaga ang nag-save sa akin. Hindi ako mag-isa, Marco. Si Tita Rosa, si Dr. Maria, lahat kami nag-work together. Pero ikaw ang pumasok sa spiritual realm para kunin ako. Yun ang hindi ko malilimutan. Niyakap niya ako ng mahigpit at sa yakap na yon, naramdaman ko na complete na kami ulit. Marco, sabi ko, balik na tayo sa barangay. Oo, sagot niya. Balik na tayo sa home natin. Ang pagbabalik namin sa Barangay Malaya ay naging malaking celebration para sa lahat. Hindi lang dahil nakuha namin si Marco mula sa spiritual trap, pero dahil natupad na rin ang research niya. Sa Manila, na-discover niya ang ritual na completely ma-sever ang aswang bloodline niya nang walang side effects. Mila, sabi ni Marco habang nakaupo kami sa backyard ng clinic na natapos na ang construction. May gusto akong sabihin sa'yo. Ano yon? Tanong ko habang nag-o-organize ng mga herbal medicine. Na-realize ko sa Manila na hindi ko kailangan baguhin ang sarili ko para maging worthy ng pagmamahal mo.
Tumigil ako sa ginagawa ko at tumingin sa kanya. Marco, hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo. Minahal kita exactly sa kung sino ka. Alam ko na ngayon, pero noon, naisip ko na kailangan kong maging perfect para sa'yo. Kailangan kong mawala lahat ng traces ng aswang nature ko. At ngayon, naintindihan ko na ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagiging perfect. Tungkol ito sa pagtanggap sa isa't isa, kasama ang lahat ng imperfections. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Mila, will you marry me? Naramdaman ko na parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko inaasahan ang tanong na ito. Marco, sabi ko nang medyo natatawa. Wala ka man lang ring. Natawa rin siya. Hindi, wala akong ring. Pero meron akong ito. Kinuha niya mula sa bulsa niya ang isang necklace na gawa sa mga special stones na nakuha niya sa research niya sa Manila. Ginawa ko ito para sa'yo. Mga stones na ito ay may protective properties. Pero mas importante, ginawa ko ito while nag-iisip ako sa'yo araw-araw sa Manila. Sinuot niya sa akin ang necklace at naramdaman ko ang warmth na kumalat sa buong katawan ko. Mila, sabi niya, gusto mo bang maging asawa ko? Tumingin ako sa kanyang mga mata at nakita ko doon ang lahat ng love, commitment at hope para sa future namin. Oo, Marco, gusto ko. Niyakap niya ako at hinalikan at sa kiss na yon, naramdaman ko ang lahat ng happiness na hindi ko inaasahan na mararanasan ko. Pero Marco, sabi ko nang humiwalay kami, may kondisyon ako. Ano yon? Gusto kong simple lang ang kasal namin. Dito sa barangay, kasama ang mga taong naging pamilya na natin. Perfect, sagot niya. Yun din ang gusto ko. Ang mga sumunod na buwan ay naging period ng preparation para sa kasal na. Ang buong barangay ay naging involved sa planning at nakita ko kung gaano kami ka-welcomed ng Mila, sabi ni Kuya Dario ng isang gusto ko maging ninong ninyo sa kasal. Kuya Dario, sagot ko nang Siyempre, magiging honored kami. At gusto ko ring magbigay ng regalo sa inyo. Ano po yon? Yung lot sa tabi ng clinic ninyo. Ibibigay ko sa inyo yon para sa bahay. Hindi ko makapaniwala sa generosity. Kuya, hindi po namin pwedeng tanggapin yan ng libre. Mila, hindi ito libre. Binabayad ninyo ito sa pamamagitan ng service ninyo sa barangay namin. Kayo ang naging blessing sa community namin. Si Tita Rosa naman ay naging very excited sa wedding preparation. Mila, sabi niya, gusto kong gawing special ang kasal ninyo. Tita, basta kasama namin kayo. Special na yun. Hindi anak. Gusto kong gawin ang traditional Siquijor wedding ritual para sa inyo. Ano po yon? Ito ay isang ancient ritual na ginagawa para sa mga couples na may spiritual connection. Magbibigay ito ng extra protection sa marriage ninyo at magiging symbol din ng unity ninyo. Nagustuhan ko ang idea na yon. Sa lahat ng pinagdaanan namin, appropriate na mag-incorporate kami ng mga spiritual element sa kasal namin. Si Tatay Benji naman ay nag-volunteer na maging officiant ng kasal namin. Mila, Marco, sabi niya, gusto kong ako ang mag-marry sa inyo. Tatay Benji, sabi ni Marco, but you're not a priest. Hindi. Pero mayroong authority ako as a traditional healer na mag-perform ng spiritual ceremonies. At mas meaningful ito dahil kilala ko kayong dalawa personally. Pumayag kami sa suggestion niya. Sa totoo lang, mas gusto namin na si Tatay Benji ang mag-officiate kaysa sa stranger na priest. Isang buwan bago ang kasal, may dumating na surprise visitor. Si Dr. Maria mula sa Manila. Dr. Maria, sabi ko nang makita ko siya. Ano po ginagawa ninyo dito? Narinig ko ang balita tungkol sa kasal ninyo. Gusto kong attend. Pero paano ninyo nalaman? Si Marco ay nag-send ng invitation sa akin. Sabi niya, importante ako sa journey niya, kaya gusto niya na andoon ako sa kasal ninyo. Natuwa ako na nag-invite si Marco sa kanya. Totoo naman na si Dr. Maria ay naging parte ng story namin. At may dalawang regalo ako para sa inyo, dagdag niya. Ano po yun? Una, yung research results ni Marco. Nag-compile ako ng lahat ng findings niya into a book na pwedeng i-publish. Magiging contribution ninyo ito sa scientific community. Wow, sabi ni hindi ko inaasahan yon. Pangalawa, sabi ni Dr. Maria, nag-arrange ako ng scholarship program para sa mga interested na mag-study ng supernatural medicine. Naisip ko na pwedeng maging extension ito ng clinic ninyo. Hindi namin makapaniwala sa generosity ni Dr. Maria, sabi ko. Sobrang laki ng tulong ninyo sa amin. Mila, Marco, kayo ang nag-inspire sa akin na mag-continue sa research ko. Kayo ang living proof na possible ang harmony between traditional at modern medicine. Ang araw ng kasal ay naging pinaka-special day sa buong buhay ko. Gumising ako ng maaga para sa mga preparations at nakita ko na ang buong barangay ay busy na sa setup. Mila, sabi ni Tita Rosa habang tinutulungan niya akong mag-prepare. Ready ka na ba? Sobrang ready na po, Tita. Anak, proud ako sa'yo.
Nakita ko kung paano ka nag-grow simula nang dumating tayo dito. Naging matured ka, responsible, at mas naging confident sa sarili. Salamat po, tita. Kayo ang nagturo sa akin ng lahat ng yon. Hindi Mila, ikaw mismo ang nag-develop ng mga qualities na yon. Ako ay nag-guide lang. Sinuot ko ang wedding dress na ginawa ng mga babae sa barangay. Simple lang, pero maganda. White dress na may embroidered na mga traditional patterns at may mga accessories na gawa sa mga local material. Nang lumabas ako para sa ceremony, nakita ko si Marco na nakatayo sa altar na ginawa nila sa harap ng clinic. Nakabarong Tagalog siya na gawa din ng mga taga-barangay. At sa mukha niya, nakita ko ang sobrang saya. Ang ceremony ay perfect combination ng traditional at modern elements. Si Tatay Benji ay nag-perform ng spiritual ritual habang si Tita Rosa ay ginawa ang Sikihor wedding blessing. Marco, sabi ni Tatay Benji, do you take Mila to be your wife? To love and protect her through all the challenges and joys of life? Yes, I do. Mahal ko si Mila at pro-protektahan ko siya habang buhay. Mila, do you take Marco to be your husband, to love and support him through all the journeys you will face together? Yes, I do. Mahal ko si Marco at susuportahan ko siya sa lahat ng mga adventure namin. Si Tita Rosa ay nag-perform ng blessing ritual using holy water at herbs. May the spirits of your ancestors guide your marriage. May the love you have for each other grow stronger each day. At may the community na ito ay maging witness sa happiness ninyo. Nang i-pronounce na kami ni Tatay Benji as husband and wife, hinalikan ako ni Marco at narinig namin ang cheers ng buong barangay. Mrs. Marco, bulong niya sa tenga ko. Mr. Mila, sagot ko. At natawa kaming dalawa. Ang reception ay naging malaking fiesta sa buong barangay. May mga local dishes, may music, may dancing, at lahat ay nag-enjoy. Nakita ko kung gaano kasaya ang lahat. Hindi lang dahil sa kasal namin, pero dahil na rin sa sense of community na nabuo namin dito. Mila, sabi ni Aling Carmen habang kumakain kami, salamat sa pagdating ninyo dito. Aling Carmen, dapat kami ang magpasalamat sa inyo. Kayo ang nag-welcome sa amin dito, hindi anak. Kayo ang nagbigay ng blessing sa barangay namin. Kayo ang naging bridge namin sa mga spiritual na mundo. At kayo din ang nagturo sa amin ng importance ng pagtulong sa isa't isa. Sa gabi, habang nagki-clean up kami after ng reception, nausap ko si Marco tungkol sa future plans namin. Marco, sabi ko, ano na ang plano natin? Gusto kong mag-expand ang clinic natin. Gusto kong gawing regional center ito para sa traditional medicine. At gusto ko ring mag-start ng family type. Family? Tanong ko nang medyo nahihiya. Oo, gusto mo bang magkaroon ng mga anak? Gusto ko, pero hindi pa ako ready ngayon. Okay lang, walang rush. Ang importante, magkasama tayo sa lahat ng decisions na gagawin natin. 3 taon later, naging successful ang expansion ng clinic na. Naging regional center na kami para sa traditional medicine. At maraming mga patients na galing sa iba't ibang province ang pumupunta sa amin. Si Dr. Maria ay naging regular partner namin at na-establish namin ang scholarship program na nagpe-produce ng mga bagong traditional heat. Si Tatay Benji ay naging senior consultant namin at si Tita Rosa ay naging head ng research department namin. Mila, sabi ni Marco ng isang umaga, may balita ako. Ano yun? Accepted ang application natin para sa government recognition as an official traditional medicine center. Seriously? Seriously. Maging certified na tayo at makakakuha na tayo ng government funding para sa mga programs natin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Marco, hindi ko makapaniwala na narating natin. Mila, lahat ng ito ay dahil sa'yo, sa tapang mo, sa dedikasyon mo, sa love mo para sa community. Hindi Marco, lahat ng ito ay dahil sa sa partnership natin, sa suporta ng pamilya natin dito, at sa blessings na natanggap. 1 taon pa later, naging ready na ako para sa next chapter ng buhay namin. Nag-announce kami sa buong barangay na mag-e-expect sila ng baby namin. Congratulations! Sabi ni Kuya Dario nang narinig niya ang balita. Magkakaroon na tayo ng bagong miyembro sa pamilya natin. Salamat Kuya Dario, excited kami. At sure ako na magiging perfect na magulang kayo. Si Tita Rosa ay naging super excited din. Mila, sabi niya, ako ang magiging lola ng baby ninyo. Siyempre tita, kayo ang magiging nanay ko. Kaya kayo ang magiging lola. Habang pregnant ako, naging more careful si Marco sa akin. Mila, sabi niya, rest ka muna. I'll handle the clinic today. Marco, hindi ako invalid. Pregnant lang ako. Alam ko, pero gusto ko lang na safe ka at ang baby natin. Sa gitna ng lahat ng happiness namin, may isang challenge pa na dumating. May group ng developers na gusto na bumili ng parts ng barangay para gawing commercial area.
Hindi namin ibebenta ang lupa namin, sabi ni Kuya Dario sa meeting na ginawa namin. Ang lugar na ito ay may sentimental value sa amin. Pero sir, sabi ng representative ng developer, malaki ang offer namin. Pwede kayong mag-relocate sa mas magandang lugar. Hindi ninyo naiintindihan, sagot ko. Ang lugar na ito ay hindi lang basta lugar para sa amin. Ito ang home namin. Ito ang community na binuo namin. At, dagdag ni Marco, ang clinic namin ay naging parte na ng identity ng barangay. Hindi namin pwedeng iiwan ito. Sa huli, nagka-agree ang lahat na hindi ibebenta ang mga lupa. Nakuha namin ang legal na tulong para ma-protect ang barangay mula sa mga future developers. Salamat, sabi ng mga kapitbahay sa amin. Salamat sa pag-fight para sa barangay namin. Hindi kami nag-fight para sa barangay ninyo, sagot ko. Nag-fight kami para sa barangay nat. Kayo na ang pamilya namin. Nang ipinanganak ang baby namin, isang babae na pinangalan namin na Rosa Maria. Rosa para kay Tita Rosa. Maria para kay Doctor. Maria, ang buong barangay ay nag-celebrate. Ang ganda niya, sabi ni Aling Carmen habang hawak niya si Baby Rosa. Mukha niyang magiging healer din siya paglaki niya. Baka nga, sagot ni Marco. Pero kung ano man ang gusto niyang maging, susuportahan namin siya. Tama, dagdag ko. Ang importante, magiging mabuting tao siya. Ngayon, 5 taon na mula nang unang dumating kami sa Barangay Malaya, si Rosa ay 4 years old na at nagsisimula ng matuto ng mga basic healing mula kay Tita Rosa. Tita Mila, sabi niya ng isang pwede ba akong maging doktor din too? Pwede, anak. Pero dapat matuto ka muna ng maraming bagay. Ano po ang dapat kong matutunan? Matuto kang maging mabait sa lahat ng tao. Matuto kang tumulong sa mga nangangailangan. At matuto kang mag-pray para sa guidance. Okay tita, magsisipag ako. Natuwa ako sa enthusiasm niya. Nakikita ko sa kanya ang combination ng wisdom ni Tita Rosa, ng kindness ni Marco, at ng determination na naging signature ko. Ang clinic namin ay patuloy na lumalaki. Ngayon, may satellite clinics na kami sa 3 neighboring barangays at may regular na training programs kami para sa mga interested na mag-aral ng traditional medicine. Mila, sabi ni Marco, habang nagre-review kami ng mga reports. Proud ako sa atin. Ako din, Marco. Hindi ko inaasahan na aabot tayo sa ganito. Alam mo kung ano ang pinaka-achievement natin? Ano? Hindi lang ang clinic o ang mga programs natin. Ang pinaka-achievement natin ay ang community na nabuo natin. Ang pagmamahal na nagkaroon tayo sa lugar na ito. At ang love na nag-grow between us sa gitna ng lahat ng challenges. Tama si Marco. Tama. Ang pinaka-importante sa lahat ng na-achieve namin ay ang relationships na nabuo namin. Ang pamilya na naging kami dito sa barangay. Ang partnership namin ni Marco at ang legacy na iiwan namin para sa mga susunod na generation. Habang nakaupo kami sa backyard ng clinic namin, watching si Rosa na naglalaro kasama ang mga ibang bata sa barangay, naalala ko ang mga unang araw namin dito. Noon, hindi namin alam kung magiging welcome ba kami. Ngayon, hindi namin maiisip ang buhay namin sa ibang lugar. Marco, sabi ko, salamat. Sa ano? Sa lahat. Sa pagmamahal mo, sa pagtitiwala mo sa amin, sa pagiging parte mo ng journey namin. Mila, sagot niya habang hinawakan ang kamay ko. Salamat din sa'yo sa pagiging brave mo, sa dedikasyon mo, sa pag-save sa akin noon, sa spiritual realm. Hindi mo na kailangan mag-thanks sa akin para doon. Kailangan ko, Mila. Dahil sa ginawa mo noon, nakita ko kung ano ang tunay na love. Yung love na walang conditions. Yung love na handang mag-sacrifice para sa kapakanan ng isa. Hinalikan niya ako at sa kiss na yon, naramdaman ko ang lahat ng gratitude at love na nararamdaman namin para sa isa't isa at para sa buhay na nabuo namin. Tita Mila, Tito Marco, sigaw ni Rosa mula sa malayo. Tignan ninyo ang nakuha ko. Nakita namin na may hawak siyang maliliit na bulaklak na kumuha niya sa garden. Para po sa clinic, sabi niya. Para mas gumanda. Natuwa kami sa gesture niya. Sa simpleng act na yon, nakita namin ang future, ang susunod na generation na magkikarry ng values na natutunan nila sa community na ito. Rosa, tawag ko sa kanya. Halika dito. Lumapit siya sa amin at naupo sa lap ko. Rosa, sabi ko. Alam mo ba kung bakit special ang lugar na ito? Dahil po dito kayo nakatira. Hindi lang dahil doon anak. Special ang lugar na ito dahil dito natuto ang mga tao na magtulungan, magmahalan at mag-accept ng mga taong different sa kanila. Paano po? Noon, hindi kami tanggap ng mga tao dito dahil galing kami sa ibang lugar. Pero sa pamamagitan ng pagtulong at pagmamahal, naging pamilya na namin sila. Sabi niya, kaya po ba dapat maging mabait tayo sa lahat ng tao? Tama anak, dahil hindi natin alam kung sino ang magiging importante sa buhay natin. Minsan,
Yung mga taong akala natin na kalaban natin ay magiging pinakamalapit natin na kaibigan. Tumanggo si Rosa at nakita ko sa kanyang mga mata na naiintindihan niya ang lesson na sinasabi ko. Ngayong gabi, habang natutulog na si Rosa at busy si Marco sa pag-o-organize ng mga files sa clinic, nag-isip ako tungkol sa journey namin dito sa Barangay Malaya. Naaalala ko pa ang unang araw namin dito, ang fear, ang uncertainty, ang feeling na outsiders kami. Ngayon, hindi ko na maiisip ang sarili ko sa ibang lugar. Ang barangay na ito ay naging home namin. Ang mga tao dito ay naging pamilya namin. At ang mga experiences na napagdaanan namin ay naging foundation ng kung sino kami ngayon. Ang pinaka-importante na natutunan ko sa journey na ito ay ang power ng malasakit. Kapag may genuine na concern ka para sa kapakanan ng iba, makikita nila yon. Hindi mo kailangan ng mga salita para ipakita ang mabuting intention mo. Makikita yon sa actions mo. Si Marco ay isang perfect example nito. Hindi niya kailangan na maging perfect para ma-love ko siya. Kailangan niya lang na maging authentic at caring. Ang flaws niya, ang mga challenges niya, lahat yon ay parte ng journey na. Si Tita Rosa ay naging inspiration ko sa lahat ng aspeto na. Sa kanya, natuto ko na ang tunay na strength ay hindi yung physical, pero yung emotional at spiritual resilience. Ang ability na patawarin ang mga taong nanakit sa'yo, ang courage na tumulong kahit delikado, at ang wisdom na alam kung kailan kailangan maging firm at kailan kailangan maging gentle. Ang Barangay Malaya ay naging symbol para sa akin ng possibility ng harmony. Sa lugar na ito, nakita ko na possible na mag-coexist ang iba't ibang beliefs, traditions, at backgrounds. Ang traditional healing at modern medicine, ang spiritual practices at practical solutions, ang individual dreams at community needs. Lahat ito ay pwedeng mag-work together kapag may mutual respect at understanding. Mila, tawag ni Marco mula sa loob. Halika na, late na. Sandali lang, sagot ko. Nag-iisip lang ako. Tungkol sa ano? Tungkol sa buhay natin. Sa lahat ng nangyari, lumabas siya at naupo sa tabi ko sa bench, sa backyard. At ano ang conclusion mo? Tanong niya. Na blessed tayo, Marco, na lahat ng challenges na napagdaanan natin ay worth it dahil naging daan ito para ma-experience natin ang ganitong kind ng happiness. Tama ka, sagot niya. At alam mo kung ano pa. Ano? Simula pa lang ito. May marami pa tayong mga adventures na gagawin, mga dreams na tutupagin, mga challenges na haharapin. Pero ngayon, hindi na ako natatakot sa future kasi alam kong kasama kita. Hinawakan niya ang kamay ko. At sa touch na yon, naramdaman ko ang security at love na hindi ko naranasan dati. Marco, sabi ko, mahal kita. Hindi lang as husband, pero bilang partner sa lahat ng dreams ko, bilang father ng anak natin, at bilang best friend ko. Mahal din kita, Mila. At excited ako sa lahat ng mga taon na dadating. Tumingala kami sa kalangitan at nakita namin ang mga bituin na sobrang liwanag sa lugar namin. Sa Manila, hindi mo makikita ang mga bituing ito dahil sa mga ilaw ng syudad. Pero dito sa Barangay Malaya, clear ang view sa universe. Nakikita mo yung constellation na yon? Tanong ni Marco habang nagtuturo sa isang part ng sky. Yung alin? Yung parang heart shape. Tingnan mo, doon. Nakita ko nga ang mga bituin na parang nagfo-form ng heart. Maganda, sabi ko. Para sa akin, yan ang symbol ng love natin. Natural, beautiful, at eternal. Natuwa ako sa sentiment niya. Marco, minsan sobrang romantic mo. Kailangan ko maging romantic para sa asawa ko na pinakamaganda sa buong mundo. Natawa ako sa sinabi niya. Sobra ka na. Hindi sobra. Totoo lang. Sa moment na yon, naramdaman ko na complete ang buhay ko. May loving husband ako, may healthy na anak, may meaningful na work, may supportive na community, at may bright future na naghihintay sa amin. Pero higit sa lahat, naramdaman ko na naging instrument kami ng Panginoon para magdala ng healing at hope sa lugar na ito. Ang journey namin mula sa Siquijor patungo sa Barangay Malaya ay hindi lang relocation. Ito ay calling na ginawa namin into reality. Marco, sabi ko habang tumitingin pa rin sa mga bituin, promise mo sa akin na whatever happens sa future, hindi natin kakalimutan ang values na natutunan natin dito. Promise ko, Mila, ang humility, ang compassion, ang community spirit, lahat yan ay magiging parte ng identity natin forever. At promise mo rin na ituturo natin kay Rosa ang mga values na ito. Promise ko, para sa kanya, normal lang ang maging helpful sa iba, ang mag-respect sa mga different beliefs, at ang maging grateful sa mga blessings na natanggap niya. Pumasok na kami sa bahay at nag-prepare para matulog. Pero bago ako nakatulog, nag-pray ako ng gratitude para sa lahat ng na-receive namin. Salamat, Panginoon, sa pagdadala sa amin dito sa Barangay Malaya.
Salamat sa mga tao na naging parte ng journey namin. Salamat sa love na binigay mo sa aming pamilya. At salamat sa opportunity na maging instrument kami ng healing at hope para sa community na ito. Gabayan mo pa rin kami sa mga susunod na taon. At gawin mo kaming worthy ng lahat ng blessings na natanggap namin. Sa pagkakatulog ko ng gabing yon, panaginip ko ay puno ng mga magagandang memories. Ang unang pagdating namin sa barangay, ang mga unang conversations namin ni na Kuya Dario at Marco, ang mga challenges na napagdaanan namin, ang love story namin ni Marco, ang kasal namin, ang pagkakapanganak ni Rosa, at lahat ng mga moments na naging foundation ng happiness namin ngayon. At habang natutulog ako, naramdaman ko ang peace na hindi ko naranasan dati. Ang peace na comes from knowing na nasa tamang lugar ka, na ginagawa mo ang tamang bagay, at na surrounded ka ng mga taong tunay kang. Ito ang kwento ng aming journey, isang kwento ng pag-asa, pagmamahal, at ang power ng community na mag-accept at mag-support sa isa't isa. Ang Barangay Malaya ay naging home namin, pero mas importante, naging symbol ito ng possibility na kahit saan tayo magpunta, kahit ano ang challenges na haharapin natin, makakagawa tayo ng meaningful life kapag may love, faith, at determination sa puso natin. Like this story, please hit the like button, subscribe for more, and comment your thoughts below. Salamat sa pakikinig.